Mr. Silent Channel, ang muling pagsilang. Kabanata 311 hanggang 320. 1.8 milyon. Iyon ay isang fraction. Bilang isang tuntunin, ang mga taong walang pangmatagalang alalahanin ay dapat magkaroon ng agarang pag-aalala. Ngayong lumitaw ang isang kaaway na maaaring lumitaw anumang oras, si Hong Dali ay natural na hindi nang ahas na magpahinga ng labis. Ngunit, hindi naman talaga siya takot dito. Siya mismo ay isang invincible lucky star, at ang kalaban ay ang Angel of Doom. Kahit na ito ay isang draw, mayroon pa rin siyang maraming iba pang mga pakinabang. Makikita natin pagdating ng panahon. Anyway, hindi siya kayang bitawan ni Hatsune kahit anong mangyari, at siguradong hindi niya ito basta-basta magagawang pagtawanan at pagkatapos ay huwag pansinin. Medyo makapangyarihan talaga si Vincent Iverson, napakamot ng buhok si Hong Dali, pero be powerful lang, di bale, hindi kita kakagatin kung madaming kuto, ayoko masyado kagatin, hehe. By the way, Hatsune, anong gagawin natin mamaya? Well, walang nararamdaman si Lin Chuyin para kay Vincent Iverson. Sa katunayan, wala siyang nararamdaman para sa sinumang tulad ni Hong Dali, narinig ko sa iyo na bumili ako ng isang pagawaan ng laruan. Sa tingin ko ay mas angkop para sa akin na mag-renovate ng makinarya. Well, ngayong may plano na ako, magiging madali na ang lahat. Hinawakan ni Hong Dali ang kamay ni Lin Chuyin at sinabing, pagkatapos ay bumaba muna tayo saglit. Nagkataon na mayroon tayong isa ngayon. Gusto ko personal na mamuhunan ako sa kotse at paglaruan ito. Napakahusay ng sasakyan mo. Paano kung magdisenyo tayo ng bagong kotse? Ito ay isang magandang ideya. Walang alinlangan si Hong Dali tungkol sa kakayahan ni Lin Chuyin. Sabi niya, ang cool na sports car ko ay hindi ordinaryong kahangahangang kotse. Oy, magsalita tungkol dito, kung ang kumpanya ng kotse na ito ay gagawa ng high-end na ruta, halimbawa, na may katulad na presyo ng Bugatti Veyron. Sa teknolohiya ng aming Miko, ito ay magiging lubhang kapana-panabik. Well, okay. Anyway, wala nang problema ngayon si Lin Chuyin basta't mananatili siya sa Hong Dali, kaya buong-buo niyang tinanggap ang proposal ni Hong Dali, kung gayon, balik na tayo. Medyo nakakainip ang mga rides na ito. Sabi niya, gawin mo kaagad pagdating mo. Nang matapos ang isang pagliko ng Ferris wheel, agad na bumaba sina Hong Dali at Lin Chuyin mula rito. Maya-maya ay nagtipon na ang lahat. Ngumiti si Hong Dali at sinabing, bumalik tayo at mag-aral ng mga sasakyan. Napakagandang araw ngayon. Anak, libre ito ng 3 araw. Hahaha. Napabuntong hininga si Ling Xiaoyi at ang iba pa hindi biro ang kabutihang loob ni Master Dali. Masayang tumakbo si Tang Moxon at niyakap ang braso ni Lin Chuyin, Sister Chuyin, kailangan mong lumabas para madalas maglaro sa hinaharap, kung hindi, hindi magandang bagay na manatili sa laboratorio sa lahat ng oras. Oh, hinawakan pa rin ni Lin Chuyin ang kanyang kamay. Hinayla ang sulok ng damit ni Hong Dali, okay, naiintindihan ko. Mabilis siyang bumalik sa laboratorio sa ika-4 na palapag ng Chenwei Building. Bagamat tumagal lamang ng mahigit 1 oras ang pagbisita, halatang iba ang mood ng lahat. Para sa lahat, si Lin Chuyin ay maaaring tumawa, na mas masaya kaysa sa kumita ng milyon-milyon at 10-10 milyon. Halika, tingnan muna natin ang mga guhit. Kinuha ni Hong Dali ang laptop at inilagay sa mesa. Binuksan niya ito at ipinakita ang sci-fi sports car na sigulansyo na dinisenyo ng taga-disenyo ng pabrika ng laruan noon. Sinabi niya, Mistress, tingnan mo itong kotse. Paano ito? Hindi ba ito cool? Nang marinig na may mga disenyo para sa isang sci-fi na sports car, si Li Daguo, ang Vice President ng Tianjin Automobile Company, ay sumugod at pinagmasdan ang napakaastig na disenyo ng gulan. Tumango si Shu at nagsabi, well, mukhang maganda ang kotse na ito. Ganyan dapat. Magalak na sinabi ni Hong Dali, ang modelong ito ang pinakakasya siya sa akin. Habang sinabi niya ito, bigla niyang naalala na hindi pa niya alam kung ano ang hitsura ng mga kotse na ginawa ng Tianjin Automobile Company. Mabilis siyang nagtanong, Mr. Lee, ano ang hitsura ng ating mga sasakyan sa Tianjin? Ipakita mo sa akin. Okay. Kinuha ni Li Daguo ang laptop, binuksan ang pahina at inilagay ang address. Hindi nagtagal ay lumitaw ang opisyal ng Tianjin Automobile Company. Itinuro ni Li Daguo ang sasakyan sa itaas at sinabing, nandito na silang lahat. Young Master, pakisuyong tingnan. Ang mga kotse na ipinapakita sa istasyon ay medyo kasiya siya, na walang mga pangunahing pagkukulang. Siyempre, walang mga pangunahing highlight. Kung ang mga tao sa kanilang paligid ay hindi masyadong nag-isip, huminto si Hong Dali. Mr. Lee, Skyhawk Motors tayo, ikaw ba ay isang bansang bumpkin? Itinuro ni Hong Dali ang mga larawan ng mga kotse sa istasyon, mayroon bang anumang maliwanag na mga spot sa mga sirang kotse na ito? May nakakapansin ba talaga sa akin? You deserve it. Hindi kayang gawin ng kumpanya mo ang mga sasakyan ni Feng Tian, tignan mo itong mga sirang sasakyan, hindi mo kayang bilhin ito.
Nabulunan si Lee Dagwo at tulalang sinabi, Young Master, ito ay mga low-end na kotse na nagkakahalaga ng 20,000 hanggang 30,000 yuan. Ang mas mahusay ay nagkakahalaga lamang ng mga 50,000 yuan. Masyadong mataas ang iyong kinakailangan. Lahat ng tao sa paligid niya ay tumango. Dapat sabihin na para sa isang low-end na kotse na may presyong 20,000 hanggang 30,000 yuan, ang kotse ng Tianjin Automobile Company na ito ay kapansin-pansin pa rin. Ngunit maliwanag na hindi ganoon ang iniisip ni Hongda Lee. Tingnan ang icon na ito, ano ito? Isang bilog, isang linya na umiikot, at dalawa pang linya sa ibaba nito ay tinatawag na logo ng Sky Eagle. Mga pakpak ng agila. Oo. Malungkot na sinabi ni Lee Dagwo, ito ay mga pakpak lamang ng isang agila na pinasimple. May mali ba dito? Ito ay higit pa sa masama. Ito ay napakasama. Si Hongda Lee ay biglang sinabi, ang logo ay isang harapan lamang. Kung ang isang kotse ay hindi de kalidad, ang unang bagay na titingnan ay ang logo kahit na ang iyong sasakyan ay isang mababang end na kotse, at least gawing mas maganda ang logo upang ito ay maging mahalaga sa unang tingin, okay. Wala talagang masabi si Lee Dagwo sa oras na ito. Kung tutuusin, kung pag-iisipan mong mabuti, iyon talaga ang tungkol dito. Kung nais mong palitan ang Rolls-Royce sa mundo ng logo ng isa pang mababang end na kotse, kung gayon ito ang kotse ay tiyak na hindi ibebenta. Napakataas ng presyo parang mukha ng babae ang logo ng kotse. Gaano man kaganda ang figure at gaano kasama ang mukha, hindi siya katumbas ng halaga. Pero may katuturan talaga. Kung ang mga praying angel na iyon ay papalitan ng Skyhawk na logo ng kotse, walang mag-aakalang isa itong top-notch luxury car. Tama si Young Master. Nag-isip sandali si Lee Dagwo at tumanggaw ng mariin, Guru, sa tingin mo, ano dapat ang logo ng kotse? Hihilingin ko sa koponan ng disenyo na muling idisenyo. Simple, high-end, maaari kang gumawa ng isang pinasimple na agila at i-mount ito ng direkta sa harap ng kotse. Direktang ginawa ni Hongda Lee ang desisyon, kung lalaban ka, kumuha ng ulo ng agila. Dapat itong cool at kahanga-hanga. Hindi sa banggitin ang pagpapabuti ng grado ng kotse, hindi bababa sa dapat itong magmukhang maganda. Oo, si Lee Dagwo ay pawis na pawis, sasabihin ko sa kanila na baguhin ito kaagad. Paano ang modelong ito? Palitan ang modelo ng tiyak. Itinuro ni Hongda Lee ang mga sasakyan sa screen, tingnan mo itong mga sasakyan mo. Di bale kung hindi mo kayang makipagkompetensya sa iba, at least dapat maganda ang sasakyan mo, di ba? Kung gusto mong makipagkompetensya sa iba, kailangan mong may kapital para makipagkompetensya sa kanila. Tingnan mo ang mga sasakyan mo, bakit ka makikipagkompetensya sa mga sasakyan ni Shu? Parang si Shu ang nakabili ng kotse natin. Nag-click si Hongda Lee sa larawan ni Gulan Shu at nagsimulang dumura kung saan-saan. Sa unang tingin, isa itong top-notch luxury car. Kung hindi natin kayang makipagkompetensya sa iba in terms of quality, we can't compete with others in terms of appearance. Nag-aalala ka pa rin na walang ibang mas mahusay sa mga tuntunin ng teknolohiya, kaya ang modelong ito ay walang bentahe sa iba. Sa hitsura na ito, magkano ang magagastos? Ito, tiningnan ni Lee Dagwo ng mabuti ang hitsura ni Gulan Shio. Dapat 1.8 milyon pa rin. 1.8 milyon. Ngumuso si Hongda Lee, iyon ay isang fraction. Oo, sabi ni Lee Dagwo na may malamig na pawis, ito ay 3 hanggang 4 na milyon. Sa puntong ito, ang mga taong nakapaligid sa kanya ay hindi napigil ang mapangiti, at si Hongda Lee ay nagpatuloy sa pagham, hulaan mo muli, ito ay isang fraction pa rin. Talagang natulala si Lee Dagwo sa pagkakataong ito, pwede bang? 10 milyon. Wala ka talagang pag-asa, ungol ni Hongda Lee, sinabi ko sa iyo na ito ay isang maliit na bahagi, ito ay isang 1-to-1 na larwang kotse, at ang presyo nito ay 1.8 milyon lamang. Ang isang fraction, 30 o 40,000 ay halos pareho. Pagkatapos sabihin ito ni Hongda Lee, tumawa ang lahat sa paligid niya. Ang Hongda Lee na ito ay kaya. Hindi ba obvious na nililigaw mo ang mga tao? Medyo galit pa rin si Lee Dagwo noong una. Kung hindi mo inaasar ang mga taong ganito, nasa 40 pa ako. Naiintindihan mo ba na iginagalang ko ang matanda at mahal ko ang kabataan? Ngunit bigla kong napagtanto na may katuturan ang sinabi ni Hongda Lee. Ito ay tulad ng isang larwang kotse, at ito ay nagkakahalaga ng pera dahil ito ay isang magandang modelo. Not to mention 30,000 or 40,000, I guess kahit 100,000 or 200,000, siguradong may bibili. Ang sandaling ito ay masasabing isang kaliwanagan. Naunawaan kaagad ni Lee Dagwo at mabilis na sinabing nakangiti, tama ang sinabi ng Young Master. Makatuwiran ang sinabi ng Young Master. Kapag maganda ang kotseng ito, agad itong magbibigay sa mga tao ng kalidad. Halika na lang. Young Master, sa tingin mo ba ito ang kaso?
Itinuro ni Li Daguo si Gulan Xiu sa screen at sinabing, kahit palitan ko ang mga pyesa sa kotseng ito ng 30,000 hanggang 40,000 na antas na mga pyesa, sa palagay ko ay hindi ito mabebenta ng 100,000 yuan. Para sa 200,000 yuan, hindi dapat maging problema na ibenta ito ng hindi bababa sa ilang libong yuan pa, tama ba? Tungkol dyan, tumango si Hong Dali, not to mention such a high leap, at least the competitiveness must be much greater. Kung iisipin mo, kung pareho ang configuration, syempre bibili ako ng maganda. Hindi halata. Ang prinsipyong ito ay madaling maunawaan kapag bumibili ng kotse na may parehong presyo at parehong configuration, bakit hindi ko bibilhin ang maganda? Malakas na tumango ang lahat sa paligid nila. Kung ang Praying Angel ay parang bumpkin sa hitsura at gaano man karangya o kaganda ang interior configuration, hindi namin ito bubuksan. Kaya, kung minsan, ang trabaho sa mukha ay napakahalaga. Ginawa ni Hong Dali ang huling conclusion, ang hitsura ng iyong sasakyan ay tiyak na kailangang muling idisenyo ng walang paliwanag. Okay, no problem, tatawagan kita pagbalik ko. Under construction ang design department. By the way, that young master, medyo sumang-ayon na ngayon si Li Daguo sa sinabi ni Hong Dali, kaya nagpakita rin siya ng matinding interes sa sci-fi style na kotseng ito na si Gulan Xiu. So, anong klaseng sasakyan ang plano mong itayo para sa Gulan Xiu na ito, young master? Ito. Pagdating sa kung paano ito pinaplano ng tunay na Gulan Xiu na buuin ito ay talagang isang paksa na talagang inaalala ng lahat. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at sinabing dahan-dahan, hindi ko pa naiisip. Gusto mo ba ng super sports car o mas ordinaryo? Naisip niya ito at muling tumingin sa screen ng computer. Habang tinitingnan niya ang modelong ito, mas nagustuhan niya ito. Para sabihin na medyo overkill para maging angkop para sa mass consumption, nagpang-agot lang siya ng mga ngipin at tinadyakan ang mga paa. Mabangis na sinabi, bumuo tayo ng isang mas mahusay na kotse para dito, simula sa 100,000 mga kotse. 10, 100,000 sasakyan. Maaari bang ituring na mas mahusay na kotse ang 100,000 kotse para sa young master na si Hong Dali? Hindi ba ito ay higit na kariton ng pulubi? Ipinahayag ni Li Daguo na siya ay labis na nanlumo, young master, ito. Hindi ba ito ay medyo overkill? Nako, hindi na mabilang, ang mga sumunod na salita ni Hong Dali ay direktang natakot kay Li Daguo, bumuo muna ng 100 unit at pagkatapos ay pag-usapan ito. I'll try to remodel it into something better, hehe. 100 unit. 10 milyon yan, sinta. Napalunok si Li Daguo. Alam niya na noon pa man ay alibughang si Hong Dali, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon siya kaaliberga, young master, kung gagawa tayo ng 100 unit ng kotseng ito, paano kung hindi natin ito maibenta? Sinabi niya ang mga salitang ito. Sa labasan, lahat ng tao sa paligid niya ay nakatingin sa kanya na para siyang tanga hindi mo man lang naisip, kung sobrang gusto ni young master ang sasakyan na ito, maaari ba niyang ibenta ito para takeout? Oo naman, sinabi ni Hong Dali, hindi ko sinabing ibenta ko ito. Hindi ba pwedeng buksan ko na lang ang isa at magbenta ng 99 na unit? Well, ngayon ay may pera na ako para bumili ng upgraded version. Kapag may pera ako, makakagawa ako ng 100 kotse at makapagmaneho ng isa para sirain ang 99. Dahil ang young master na si Hong Dali ang nagsalita, natural na hindi nang ahas na tumutol si Li Daguo, kaya tumango lang siya at sinabing, okay. Okay. Master, anong klaseng sasakyan ang gusto mong gawin? Masasabi ko sa technical department. Sabi, napaka-sci-fi ng kotse na ito, medyo angkop ito para sa college city ko. Mukhang medyo hindi matipid na magsunog ng gasolina. Ang air pollution sa sci-fi city ay hindi maaaring. Well, iyon lang, dahan-dahang sabi ni Hong Dali, ano ang problema sa kotse na ito? Gumamit ng mas magandang baterya, gumamit ng electric. Kaya, pagkatapos ay mag-iwan ng ilang espasyo upang mag-imbak ng ilang tunaw na gas upang magsunog ng gas, at sa wakas ay kumuha ng tangke ng gasolina upang magsunog ng langis. Napakaganda ng ideyang ito. Sinabi ni Li Daguo na siya ay nakaluhod on the spot. Kung mayroon kang 3 power mode para sa isang kotse, nagkamali ka ba, ngunit kung iisipin mo itong mabuti, talagang kawili-wili ito. Sa panahon ngayon, ang langis ng mundo ay pinagsamantalahan na sa buong bansa, at ang presyo ng langis ay palaki ng palaki. Kung maaari itong gamitin para sa parehong langis at gas, ito ay talagang isang magandang ideya. Kung ang pananaliksik ay matagumpay sa bagay na ito ay tiyak na isang malaking selling point, at pagkatapos ay magkakaroon ng mga baterya mamaya. Ang dekuryenteng motor ay talagang malakas. Well, si Lin Chuyin, na tahimik hanggang ngayon, ay tumanggaw pagkatapos marinig ang ideya ni Hong Dali, ito ay talagang magagawa. Ang hugis ng kotse na ito ay maaari ding gamitin sa 3 paraan sa parehong oras. Itinuro ni Lin Chuyin ang likod ng kotse asterisk, ang baterya at dekuryenteng motor ay inilagay sa likod, at ang rear drive ay ginagamit. Ang mailbox ay nananatiling hindi nagbabago, at ang gas ay inilalagay sa loob ng hugis parisukat na mga protrusion sa harap ng kotse. Well, ito ay hindi maganda. Kung ito ay nagbanggaan, ito ay madaling sumabog. Well,
Ang tangke ng gas ay nakalagay sa likod, at ang mga protros ng baterya ay ilalagay sa likod, at ang mga protros ng baterya ay ilalagay sa likod, at ang mga protros ng baterya ay ilalagay sa likod. Kotse. Sinabi niyang walang problema, kaya dapat walang problema. Ngayon ang lahat ay talagang nagustuhan ng kotse ng higit pa at higit pa. Mayroon itong tatlong drive mode, gas, gas at electric. Wala pa akong narinig na ganyang sasakyan. Hehe, nakangiting sabi ni Hong Dali, tama. Pagbukas natin sa Academy City natin, gas at kuryente lang ang pwede nating sunugin, hindi langis. Para maprotektahan ang hangin, makakatipid ka ng malaki kapag lumabas ka. Amoy gasolina. Kung iisipin, kailangan ko talagang magtakda ng panuntunan. Kahit sinong magsunog ng gasolin ng husto sa syudad ay multa. Pinunasan ni Lee Dagwo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ito sa lungsod. Hindi ka pinapayagang magsunog ng gas kapag nagmamaneho sa loob. Bueno, plano kong gamitin itong Gulanshu bilang aking sasakyan, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, pero dapat mayroong isa para sa publiko. Hindi ko magagamit ang Gulanshu sa lahat ng oras kapag lalabas ako. Well. Nag-isip siya sandali at desididong tinawag si Ling Xiaoyi, Sister Xiaoyi, mayroon ka bang numero ng telepono para sa taga-disenyo ng pabrika ng laruan? Dinisenyo ba ang mga guhit? Okay, young master, sandali lang. Agad na kinuha ni Ling Xiaoyi ang telepono at tinawagan ang taga-disenyo ng pabrika ng laruan, Zhang Yu, nakita mo na ba ang mga bagong drawing? Ngayon lang nalaman ni Hong Dali na ang taga-disenyo ay tinawag na Zhang Yu. Tuwang-tuwang sinabi ni Zhang Yu sa kabilang panig ng telepono, oo. Dapat nandoon. Pininturahan ko ito buong gabi, at ipapadala ko ito sa iyo sa pamamagitan ng email. Magkano? Matapos sabihin sa kanya ni Ling Xiaoyi ang email address ni Hong Dali, ang taga-disenyo na si Zhang Yu sa kabilang panig ng telepono ay nagsabi, na ipadala na ito, mangyaring tingnan ito at tingnan kung nasisiyahan ka dito. Napakagaling. Mabilis ba, haha? Binuksan ni Hong Dali ang mailbox, at talagang mayroong isang set ng mga guhit ng disenyo na na-download niya ito at binuksan ang lahat ng mga guhit ng disenyo ng isang cool na dark red na supercar. Ang isang ito. Okay. Sister Xiaoyi, tanungin mo siya kung ano ang pangalan ng kotse na ito. Napakaganda din ng kotse na ito. Ang cool dark red supercar na ito ay iba sa dark blue na Grand Shoe. Ang iba't ibang bahagi sa Gulanshu ay malamang na parisukat, at may sun halo sa katawan. Ang buong kotse ay mukhang medyo makapal, at maaari mong sabihin sa isang sulyap na ang baluti ay napakakapal. Ngunit iba ang dark red na sports car na ito. Ang buong kotse ay medyo naka-streamline. Ang harap at likod ng kotse ay may malalaking bilog na umbok, na parang mga balikat ng isang robot. Lalo na ang fan blade sa likuran ay medyo nangingibabaw. Okay. Mukhang maganda rin ang isang ito. Pinuri ni Hong Dali na may ngiti sa kanyang mukha, hindi nakakalimutang turuan ng leksyon si Lee Dagwo, tingnan mo ang modelong ito, gusto mong bilhin ito sa unang tingin. Oo, sabi ni Lee Dagwo, pawis na pawis, iyan ang sinabi ng young master. Sa oras na ito, nagpatuloy si Ling Xiaoyi sa telepono, Zhang Yu, tinanong ka ng young master kung ano ang pangalan ng kotse na ito. Ano ang pangalan? Tuwang-tuwang sinabi ni Zhang Yu doon, pinangalanan ko ang kotseng ito na Balsayon. Ang pangkalahatang naka-streamline na hugis ay mas angkop para sa karera, at ito ay napaka-sporty. Balsayon, Gulanshu, ang pangalang ito ay napakadami na. Oo, marami pa. Nagpatuloy si Zhang Yu, ang kotseng binigay ko lang kay young master ay kotseng panlalaki, at mayroon ding katugmang female version na tinatawag na Balsayon R. Pagdating ng panahon, iguguhit ko ito at ibibigay sa young master. Ipadala mo dito. May mga magkatugmang bersyon para sa mga lalaki at babae. Desididong gantimpalaan siya ni Hong Dali, magaling, gagantimpalaan kita ng 10,000 yuan. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan. Ibinaba ni Zhang Yu ang telepono nang may pasasalamat. This time it worked. Hong Dali's own car Gulanshu, plus the dogs around him we have all the Balsayons for our legs. Paglabas namin, may 4 na Balsayon sa harap at isang Gulanshu sa likod. Oh, isipin mo na lang, sobrang nakakabilib. Sa oras na ito, maingat na tiningnan ni Lin Chuyin ang estilo ni Balshan at ipinahayag ang kanyang pagkagusto, well, mukhang napakaganda ng kotseng ito. Dali, plano kong baguhin ito. Bagamat walang emosyon ang batang babae, mayroon pa rin siyang pakiramdam ng aesthetics. Okay, walang problema. Direktang sumang-ayon si Hong Dali, ikaw at si Zinksan ay may Balsayon R. Hehe, pagdating ng panahon, kumuha din kayo ng isa para kay Sister Nianwei. Sabi niya at ibinalik ang tingin kina Muyoxi at Catherine, paano kung makakakuha kayo ng kotse bawat isa? Hindi alam ni Catherine kung gaano karaming tao ang pinag-uusapan ni Hong Dali, ngunit alam ito ni Muyoxi, at mabilis na umiling, hindi kami magkasundo ni Catherine. Maghihintay si Master Dali mamaya para magpaalam. Pag-usapan natin ang modelo ng kotse. Huwag kang mag-alala sa amin. Oh, okay.
Tumango si Hong Dali, hihilingin ko kay Zhang Yu na magdisenyo ng isa para sa inyong dalawa kapag may oras ako. Palihim na tanong ni Catherine kay Muyoxi. Bakit hindi mo gusto ang kotse na ito? Sa tingin ko gusto mo rin ito. Si Tang Moxon, Lin Chuyin at Lin Aienwei ay parehong ganap na loyal kay Master Dali, bulong ni Muyoxi, at mayroon silang espesyal na katayuan. Siya ang magiging asawa ng Young Master, kaya hindi tayo angkop na maging katulad nila. Oh, Diyos ko! Napabulala si Catherine, pinapahintulutan ba ang polygamia sa langit? Bamulong si Muyoxi, syempre hindi. Sumasang-ayon ako, ngunit hindi sigurado ang Young Master kung alin ang pipiliin niya sa huli. Anyway, huwag ka nang magtanong. Ang Young Master ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang damdamin para sa mga babae gayon paman, siya ay 18 taong gulang lamang, kaya hindi siya nagmamadali. Oh, Young Master! Pambihira talaga ang alindog niya. Tiningnan ni Catherine si Hong Dali sa karamihan at sinabing, at least gusto ko rin siya. Siyempre hindi alam ni Hong Dali kung ano ang iniisip ni Muyoxi at Catherine, ngunit nag-aalala siya sa oras na ito. Tungkol ito sa pagbabago ng balsayon na ito, siya nga pala, Hatsune, ang itim mong sports car na iyon ay maaaring maglabas ng apoy mula sa kanyang buntot. Gumagamit ba ito ng ilang uri ng turbine engine? Tingnan mo itong balsayon, maaari ba akong gumamit ng ganoong klase ng makina? Bueno, ang aking sasakyan ay gumagamit ng isang single-rotor turbojet engine, si Lin Hatsune ay palaging nagsasalita tungkol sa teknolohiya, ang isang single-rotor turbojet engine ay binubuo ng isang intake duct, isang compressor, at isang combustion engine. Ang prinsipyo ng pagtatrabaho ay ang maayos na pagpapapasok ng sapat na dami ng hangin sa compressor na may kaunting pagkawala ng daloy sa pamamagitan ng air inlet. Ang compressor ay gumagamit ng mataas na presyon ng presyon. Ang air compressor ay gumagamit ng mataas na bilis ng presyon. Ang high-pressure na hangin ay humahalo sa gasolina sa combustion chamber at nasusunog, ginagawang enerhiya ng init ang kemikal na enerhiya upang bumuo ng mataas na temperatura at mataas na presyon ng gas. Ang mataas na temperatura at mataas na presyon na gas ay unang lumalawak sa turbine, na nagtutulak sa turbine upang i-rotate ang compressor, pagkatapos ay ang gas ay na-injected sa loob ng gas, na nagiging sanhi ng pagtaas ng gas sa loob ng gas. Mag-eject sa mas mataas na bilis at makabuo ng thrust. Ang mga mata ni Hong Dali ay napuno ng maliliit na bituin. Hatsune, paano ito gumagana? Parang hindi ko maintindihan. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ang iyong single-turn jet engine o isang bagay ay maaaring gamitin sa balsayon na ito? Agad namang lumuhad ang lahat sa paligid niya at umihi sa lupa. Ang paglalaro ng remote control na kotse sa bilis na 500 milya kada oras ay isang kahihiyan. Isang remote control na sports car na may bilis na 500 milya bawat oras. Kahit na ito ay talagang kapana-panabik na isipin, wala talagang pag-asa para dito. Kung wala na, huli na para kontrolin ang bilis ng mag-isa sa isang kisap mata ito ay nawala. Saang paraan mo ito sinabing lumiko? Sinadya nga ni Hong Dali na siya ay naglalaro, ngunit kapag sinabi niyang siya ay naglalaro, maaaring hindi yun isipin ng iba. Halimbawa, sinabi ni Lin Chuyin, bueno, kung tungkol sa remote control na kotse hindi, ngunit maaari pa rin itong kontrolin ng isang tao. Ang pinakamataas na bilis ng aking sasakyan ay 520 milya bawat oras, ngunit hindi ako kailanman nagmamaneho ng ganoon kabilis, at ang katawan ng kotse ay madaling hindi humawak. Damn it! Ang kotse ni Lin Chuyin. Maaabot na ba nito ang bilis na 520 milya? Iyon ay 520 milya. Dapat mabilis lumipad ang sasakyan di ba? Lalong naging energetic si Hong Dali nang marinig niya ito. Chuyin, ganoon ba talaga kabilis? Paano kung gumawa tayo ng ilang sasakyan para lumahok sa world racing? Iyon ay nangangailangan ng mga high-end na materyales. Umiling si Lin Chuyin, masyado ang kotse ko. Kaya lang sa teoryang ganoon kabilis ang pagtakbo nito, ngunit sa totoo lang, kung ganoon kabilis ang takbo nito, hindi ito kakayanin ng katawan. Maaaring gumamit ng titanium alloy body. Totoo yan. Mayroon pa ring malaking pagkakaiba sa pagitan ng kung gaano ito maaaring tumakbo sa teorya at sa pagsasanay. Oo, ngunit kung ang katawan ng isang sports car ay gawa sa titanium alloy, magkano ang halaga nito? Siyempre, ito ay isang napakahirap na bagay para sa iba, ngunit malinaw na ang isyu sa gastos ay hindi kailanman naging konsiderasyon ni Hong Dali. Ang pinag-iisipan niya sa kasalukuyan ay kung kaya ba talagang tumakbo ng ganoon kabilis ang sasakyan. Well, titanium alloy, I guess it's really not a big problem. Wala kami nito, pero hindi ibig sabihin na wala rin si Uncle Chief. Kung hahanapin ko siya, it would be really interesting to say that Hatsune wants to research a supertech na sports car. Well, mamaya na lang ako tatawag. Uncle Chief. Pawis na pawis ang lahat sa paligid nang marinig nila ito. Itong sobrang alibughang anak ko ay talagang master of both black and white. Kaya't ang plano sa paggawa ng balsayon, na maaaring ang unang superchartered na kotse sa mundo na may bilis na 520 milya bawat oras, ay tinapos. Marahas na pinunasan ni Lee Dagwo ang kanyang pawis sa tagiliran, oo naman, nag-e-enjoy ako sa buhay kasama ang young master.
Kung ito ang aming kumpanya, ang unang supercar sa mundo na may bilis na 520 milya bawat oras ay nabuo, at ang epekto ng publisidad. Oh, puso ko. Lalo niyang naramdaman na hindi kakayanin ng kanyang puso pagkatapos ng mahabang panahon sa piling ni Hong Dali. Akala ko mas madaling umalis, pero tumunog lang ang phone ko. Kinuha ni Lee Daguo ang telepono at naglakad palayo. Matapos makinig sa dalawang pangungusap, bigla siyang sumigaw ng malakas, "Ano? Nag-ovulate ang asawa ko. Okay, bumalik ako kaagad. Oh, ito ay isang magandang bagay. Mahigit 40 na kami at walang anak." Ibinaba ni Lee Daguo ang telepono at bumalik, "Young master, apurado ngayon, kailangan kong umuwi kaagad." Habang nagsasalita siya, namumula ang kanyang mukha sa pananabik, at isang malaking ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang kanyang mga salita na, "My wife is ovulating," ay narinig ng lahat sa laboratorio, at lahat ay agad na nagbigay sa kanya ng mainit na palakpakan. Tumawa si Hong Dali at sinabing, "Wala pang anak si Mr. Lee. Kailangan mong magmadali." Sumugod si Lee Daguo sa lahat. Hinawakan niya ang kanyang mga kamao bilang pagsaludo, "Tumigil ka sa pagsasalita, kailangan kong magmadali, ang oras ay walang hinihintay." Mabangis na tumango si Hong Dali, "Sana magtagumpay ka kaagad." Talagang magaan si Lee Daguo nang siya ay umalis. "Naku, ang pagbitay sa young master ay isang magandang bagay. Ang init. Ako ay higit sa 40 taong gulang at wala akong anak. Ako ay halos mawalan ng pag-asa. Hindi ko inaasahan na ang aking asawa ay talagang nag-ovulate ngayon. Nakaka-excite. Kasama ang aking kasamahan, ang National Security Agency." "Chief," tumayo si Mo Weiwei sa harap ng hepe at nagulat, "sa kasalukuyan, ang mascot ay nakikipag-ugnayan kay San Guang. Ang dalawang partido ay hindi pala kaibigan." Sinabi pa ni San Guang, "Mayroon lamang isang young master sa mundong ito. Siguradong magkakaroon ng drama sa kanilang dalawa in the future." Hindi na kailangang sabihin, ang mascot na binanggit niya ay si Hong Dali, at para sa San Guang, ito ay dapat na ang young master ng Fengtian Zaibotsu, Go Bonmitsu. "Well, sinasabi ko sa iyo na tiyak na walang magandang intensyon si San Guang pagdating sa lugar natin." Ang hepe ay humigop ng tsaa, nag-isip sandali, at sinabing dahan-dahan, bigyang pansin ang mga galaw ni San Guang. Kung sila ay maglakas loob na maging matigas, sila ay dadalhin at pauwiin. Bahala ka. Walang sinuman sa mga Hapones na ito ang may mabuting hangarin. Kung hindi dahil sa mapayapang panahon, sila ay magiging hanggal. Tumangala si Mo at tumayo, "Naiinis din ako sa kanila. Kung hindi dahil sa kanila, paano tayo at ang pamilya Hong? Huwag mong banggitin ang nangyari noon." Kinaweyan ng pinuno ang kanyang kamay at sinabing dahan-dahan, "Hindi yun mga isyu na dapat nating ikabahala. Napakaraming taon na ang lumipas at hindi na natin ito babalikan pa. Hindi na ito maganda. Bantayan mo lang siyang mabuti, at tandaan na tiyakin ang kaligtasan ni Hong Dali at ng mga taong nakapaligid sa kanya." "Oo, naiintindihan ko." Muling tumingin sa likod at nakangiting sinabi, "Hindi pwedeng masama ang mascot natin. Dapat walang problema ang mga taong nakapaligid sa kanya, kung hindi sa protective character niya, malamang pupunta siya sa Japan, at walang malaking gulo. By the way, Chief, sabi mo, sobrang swerte natin. Hanggang saan kaya ang mga mangyayari sa hinaharap? Magtatayo ba talaga sila? Isang sci-fi city. Ikaw brat, kamukha mo ang iyong ama sa ganitong mapaglarong paraan," galit na sabi ng pinuno, "Ikaw ang aking pamangkin. Pero kung may mga tagalabas na naruroon, hindi mo ako maaaring kausapin ng ganito, kung hindi ay humanap ng mali ang iba. Wala bang tao dito?" Tumingin si Mo sa likod at umubo, na may seryosong mukha, "Chief, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Ano pa ang iniisip mo tungkol sa mascot? Ano pa sa tingin mo?" Tumayo ang hepe, pumunta sa bintana at tumingin sa damuhan sa ibaba, at sinabing, "Una ang kaligtasan. Hanggat wala itong kinalaman sa mga isyu ng prinsipyo, hindi ako tatutol." Nagagawa niya ang lahat ng gusto niya. Ang mga nakatataas ay talagang nag-aalala tungkol sa kanyang mga gawain, ngunit wala talagang paraan upang magsimula, ang taong ito ay masyadong mapaglaro. Ano sa tingin mo ang may isip niya mula sa Shuguang Toy Factory? Tumingin si Mo sa likod. Nagpahayag siya ng malaking pag-uusisa tungkol sa mga gawain ni Hong Dali, "2 gabi ko na itong pinag-iisipan, ngunit hindi ko ito maisip." Nais matawa ang pinuno ng pagawaan ng laruan nang banggitin niyang binili ito ni Hong Dali, ang brat na ito ay pinag-uusapan ng lahat. Ang martial arts style restaurant chain na iyon ay nakatanggap ng napakagandang tugon. Sinasabing maraming tao ang nakarinig na iyon ay ideya ni Hong Dali, at ngayon ay nagmamadali silang sumali dito. Magdamag, ang pamilya Hong ay kumita ng daan-daang milyon mula sa bayad sa prangkisa, na talagang kakaiba. Sa totoo lang, medyo hindi maarak ang pakiramdam ng mascot ngayon, tumingin sa likod si Mo at nagkibit balikat, lahat ay hindi inaasahan. Sinusubukan kong malaman kung ano ang susunod niyang gagawin, ngunit ang huling resulta ay, lungkot ako nalaman kong medyo hindi sapat ang aking IQ para sa kanya. Medyo kulang din ako, ngumiti ang hepe at umiling, ngunit ang ibig sabihin sa itaas ay kapareho ng sa akin, na hayaan siyang mag-usap-usap.
Siya nga pala, ang Tianying Automobile Company daw ay nagbigay sa kanya ng 20% ng shares. Mukhang ang taong ito ay nagbabalak na gumawa ng isang kotse. Ito ay mabuti. Siya ay maaaring sumikat kung kailan niya gusto. Kung ito ay gumawa ng isang kotse sapat na para sa Feng. Hindi pwedeng makipaglokohan kahit kanino, kahit na gusto mong makipagkulitan sa mascot. Nang marinig na sinabi ng hepe na maaaring gustong gumawa ng kotse ni Hong Dali, lumingon si Mo at sumigaw, "Chief, ikaw. Ibig sabihin ba nito na ang mascot ay gagamitin ng isang pabrika ng laruan upang makipagkumpetensya sa Fengtian Motors? Ang dalawang kumpanyang ito ay hindi magkapareho, tama? Ang Fengtian ay isa sa nangungunang 16 na kumpanya sa mundo, at ang paggawaan ng laruan ay gumastos lamang sa kabuuan ng mga ito 2.8 milyon. Maaaring gawing posible ng mga mascot ang imposible, nakangiting sabi ng hepe, gaano katagal ang kailangan upang maakit ang atensyon ng mga nakatataas ng walang ganitong kakayahan? Pamumuhunan. Huwag kalimutan na ang taong ito ay nagpaplanong makipag head-to-head sa Hollywood. Hindi ito maliit na bagay. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano siya makikipag head-to-head sa kabilang partido sa hinaharap, ngunit pakiramdam ko ay hindi ako mabibigo sa hinaharap. Hindi ganoon ka-simple ang bagay, masusubaybayan mo ito ng mabuti kapag nakabalik ka, at makipag-ugnayan sa panig ng hapon para malaman ang balita. Okay, walang problema. Tumingin si Mo sa likod. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, siya nga pala, Chief, tungkol sa Catherine na iyon. Chief, bakit hindi mo hilingin sa akin na linisin ko siya ng direkta? Siya ay dapat na isang especially iya, tama. Ibig mong sabihin yung katabi ni Horace sa United States. Yung babaeng secretary. Umiling ang hepe at nakangiting nagsabi, hindi ko siya nilinis dahil hindi na kailangan. Ang layunin ng paggawa ng pelikula sa kanya ni Horace ay upang imbestigahan ng hayagan ang mga aksyon ng mascot at pag-aralan ang sikreto ng kanyang tagumpay. Ito ay isang magandang bagay na magsimula. Ang magpadala ng isang babae dito na hindi kailanman natutunan ang mga kasanayan ng isang especially iya sa ganoong bukas at tapat na paraan. Ang ibig sabihin nito ay malinaw na malinaw sa amin. Ang ibig sabihin nito ay napakalinaw. Magpadala ng isang tao upang tingnan kung pabulaykan siya, siya ay tila kuripot. Ang pangunahing bagay ay hindi siya gumagawa ng anumang bagay na mapanganib sa mascot. Ang problema ay ang mascot ay walang anumang pagtutol sa kanyang pagsunod sa paligid, tumingin si Mo sa likod at nakangiting sinabi. I guess the American side must have fun. I want to analyze the purpose of the mascot. This. Chief, gusto ko talagang matawa kapag naiisip ko. Haha, hindi ko sila mapipigilan kung willing silang humingi ng gulo. Kakaiba rin ang hitsura ng pinuno, naniniwala ako na hindi sila nakatulog ng maayos sa loob ng ilang araw. Kung wala na, pumunta ang mascot para bumili ng pagawaan ng laruan. Ano sa tingin mo ang maaari nilang pag-aralan? Totoo naman. Haha. Tumingin sa likod si Mo at tumanggaw na may ngiti, at pagkatapos ay nagtanong, so tungkol kay Lucifer. Ang karakter na ito ay masyadong mapanlinlang, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin, Chief? Hindi mababantayan si Lucifer, sabi ng hepe. Umiling siya at nagsabi, ngunit sa palagay ko ang Estados Unidos ay hindi maglalakas loob na palabasan si Lucifer ng madali. Ang taong ito ay masyadong pabago-bago at mahirap kontrolin. Kung talagang maglalakas loob silang palabasan si Lucifer, sino kaya ang malas? Una sa lahat, anuman, kung ako si Horace, hindi ako maglalakas loob na gamitin ang mascot na kapangyarihan ni Lucifer, kung saan ang mascot ay madaling dalhin. Ang swerte ay ganap na kabaligtaran ng pinakamahalagang bagay ay si Lucifer, ang anghel ng kasawian, ay ganap na hindi makontrol at may napakataas na IQ. Well, muling tumingin sa likod at tumango, kung gayon ay makahinga ako ng maluwag, haha. Chief, lalabas muna ako para tingnan kung may latest information. Sige na. Hilaga ng Tianjin City, Hang's Manor, ang forest capital. Ang ama ni Hong Dali, si Hong Weiguo, at ang pinakamatandang elder ng pamilyang Hong, si Hong Tu, ang pangalawang elder, si Hong Wei, ang ikatlong elder, si Hong Ying, ay nakaupo sa isang maliit na conference room, at pinag-aaralan nila ang contact ni Wu Benguang, ang young master ng Fengtian Chable ng Japan, at Hong Dali. Tai, ano sa palagay mo ang pagkikitang ito ni Wu Benguang at ng aking pamilya? Kumunot ang noo ni Hong Weiguo at tumingin sa isang dokumento sa mesa, ang Fengtian Zaibotsu ay nagkaroon ng madugong alitan sa atin noon. Siya talagang walang magandang bagay na pumunta rito para hanapin si Dali. Ang alitan sa pagitan ng aming pamilyang Hong at ng pamilyang Fengtian ay hindi tumatagal ng mga henerasyon. Bumantong hininga si Hong Tu at sinabing, dahil sa kanila kaya namatay sa labanan ang tatlong mahuhusay na general mula sa aming pamilyang Hong. Direktang naging dahilan upang kami ay umatras mula sa pangunahing layer ng Tianfang. Ngayong dumating si Wu Benguang dito, tiyak na wala siyang magandang intensyon. Gayunpaman, ito ay isang mapayapang panahon, at hindi siya nang ahas na gawin ito ng hayagan. Sa pagkakataong ito, malamang na dumating sila upang salakayin ang ating ekonomiya. Ang maliliit na demonyong ito, si Hong Wei, ang pangalawang elder na palaging nakangiti, ay nagsabi ng may pagkapuot ng banggitin ang Fengtian Zaibotsu,
kapatid, kung hindi mo kasama si Wang Daoming noon. Matagal na yata siyang nawala. Sa pagkakataong ito ay narito na si Wu Benguang, kailangan nating gawin siyang maganda. Si Hong Weigyo sa panig ay lubos na nakakaalam ng malalim na puot sa pagitan ng dalawang pamilya. Bilang pillar enterprise ng bansang ito, masasabing palaging kontrolado ng Fuchan Zaibotsu ang mahalagang kapangyarihan sa bansang ito. Nang lusubin ng mga Hapones ang kaharian ng langit, ang dalawang panig ay nakipaglaban sa madugong labanan sa loob ng 6 na taon. Bagamat sila ay natalo sa huli, ang kaharian ng langit ay dumanas din ng matinding pagkalugi. Ang pamilyang Hong at ang pamilyang Wu ang orihinal na mga founding father ng bansa. Ang pamilyang Hong ay nawala ng 2 ranggo ng militar, at ang pamilya Wu ay nawala ng 1 ranggo ng militar. Ang mga batang general sa ibaba ay dumanas din ng matinding casualty. Si Hong Tu at Hong Wei lamang ang dalawa ang nakaligtas. Si Hong Tu ay dahil si Wang Daoming ay nasa ilalim ng personal na proteksyon, habang si Hong Wei ay bata pa noong panahong iyon. Gayunpaman, nakaligtas sila, at lahat ng 3 nilang kapatid ay namatay sa labanan. Tulad ng para sa pamilyang Wu, ang mga bagay ay hindi naging mas mahusay. Masasabing muntik ng nolipol ang nakababatang henerasyon, na isang panla na lang ang natitira sa huli. Sa kabutihang palad, ang pundasyon ay naruroon pagkatapos ng lahat, at ang kaharian ng langit ay tinatrato ng maayos ang pamilya Wu. Pagkatapos ng mga dekada ng pag-unlad, sa wakas ay makakahinga na sila. Mula dito, may isip mo kung gaano kalalim ang puot sa pagitan ng dalawang partido. Dumating si Wu Benguang sa Hong Dali sa pagkakataong ito. Sa ibabaw, ito ay isang pagtatalo sa pamagat ng Young Master. Kung tutusin, mas sinadya niya siguro itong gawing dahilan para magkagulo. Well, tiyak na may masamang intensyon si Wu Benguang pagdating niya sa Dali. Walang duda tungkol dito. Hinawakan ni Hong Weigyo ang kanyang baba, ang problema ay hindi natin alam kung paano niya pipiliin na magsimula. Sa panahon ngayon, hindi siya gumagamit ng marahas na paraan. Hindi ako maaaring gumawa ng anumang mga hakbang laban sa kanya. Kung ito ay isang usapin sa negosyo, natatakot akong si Dali ay. Mahirap pag-usapan ang mga usapin sa negosyo, dahan-daang ang sabi ni Hong Tu, ang kabuuang asset ng Fengtian Zaibotsu ay higit sa 200 bilyong US dollars. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Suportahan mo lang ang isang tupi at pagkatapos ay palihim na mag-inject ng pera. Ito talaga ang pinuntahan ni Wu Benguang dito. Pinunasan ni Hong Weigyo ang kanyang mga templo. Sila ay nagtatago sa likod ng mga eksena, at ang kanilang pundasyon ay hindi masyadong nayanig. Maraming tao ang namatay sa labanang iyon, ngunit 1 o 2 lamang sa kanila ang mga pangunahing miyembro. Mabilis na umunlad ang ekonomiya nitong mga nakaraang taon, na may kabuuang asset na 200 bilyong US dollars. Hindi madaling pakisamahan. Hindi ko alam kung kakayanin ni Dali. Bumantong hininga si Hong Wei, ang kalaban sa pagkakataong ito ay hindi karaniwan. Ang pinakamahalagang bagay ay sapat na ang pondo, at narinig ko na ang 5 aklat na ito ay napakalakas din. Siya ay isang mapagpasyang tao. Oo, mahirap pakisamahan. Nag-aalalang sinabi ni Hong Ying, bakit nangyari ito kay Dali? Lagi siyang masaya at mabuti. May dumarating para guluhin siya. Hihimak siya ni Mushoyo Linfeng, tumawa si Hong Tu. Ipinakikita rin ito na si Dali ay sapat na mabuti. 3 matatanda, ang pinag-uusapan nilang 4 tungkol dito. Ang mga tao sa ibaba ay dumating upang mag-ulat, may isang pinuno sa labas na humihingi ng madla. Oh! Nang marinig na ang hepe ang darating, biglang nagningning ang mga mata ng matanda at nagmamadaling sinabi, pakiusap. Hindi nagtagal, pumasok ang tawa ng hepe, kumusta, 3 nakatatanda. Mangyaring huwag masaktan kung pumunta ka rito nang hindi inanyayahan. Haha, bakit ang bait mo? Tumayo si Hong Tu para batiin siya. Tiningnan niya ang pinuno ng taas-baba bago tumawa at sinabing, siya ay isang martial artist mula sa pamilyang Wu. Teka, ilang dekada na kitang hindi nakikita. Nakita noong baby pa ako, tapos leader ka na, haha. Matapos marinig ito, natigilan si Hong Weigyo. Nagulat siya. Dati, ang alam lang niya ay pinuno ng National Security Agency ang hepe na ito. Hindi niya inaasahan na isa na pala siyang matandang kaibigan. Kung hindi itinuro ng kanyang ama na si Hong To ang kanyang pagkakakilanlan, nasa dilim pa rin siya. Ang dalawang founding father ng Kingdom of Heaven, ang pamilyang Hong at ang pamilyang Wu, ay may magandang relasyon. You're welcome, Great Elder. Ako ang junior mo, haha. Umupo si Chief Wu Di at dahan-daang sinabi, sa simula, natatakot ako na ang pagpunta dito ay madaling makaakit ng mga tao na magchismisan sa likuran nila, kaya hindi ako bumisita, ngunit ngayon ay nagbago ang sitwasyon. Kailangan kong pumunta dito at hilingin sa Elder na tulungan itong panatilihing lihim ito. Naiintindihan ko. Tumango si Hong Tu. Ang dalawang founding father ng pamilya Hong at ang pamilyang Wu ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa sa likod ng mga eksena. Walang garantiya na mag-iingat ang mga nakatataas. Kung ang isang malaking magulo na label ay sinampal sa kanila, ito ay magiging isang malaking problema. Sa makatuwid, nagkaroon ng malaking panganib si Wu Di nang dumating siya sa oras na ito, at ipinapakita rin ito ang kabigatan ng insidenteng ito.
Ngayong dumating na si Wu Bongguang sa Tianjin, tiyak na alam na ito ng ilang nakatatanda. Dahan-daang sinabi ni Chief Woody, ang mga nakatataas ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa bagay na ito, kung hindi, hindi ako mangangahas na lumapit ng madali. Bakit, may isa pa? Ano ang pinakabagong balita? Nagtatakang tanong ni Hong Tu. Medyo masakit na sa ulo ang pagdating ni Wu Bongguang sa langit. Hindi ko alam kung anong gulo ang mangyayari sa pagkakataong ito. Oo. Sumimangot si Woody at sinabing, ayon sa pinakahuling impormasyon, naghanda si Wu Bongguang ng $10 billion sa pagkakataong ito, na nagnanais na ganap na sirain ang lahat ng mga punto ng tagumpay ng Hongdali. Maliban sa malaking pagong na si Xuanwo, ang kabilang partido ay hindi nang ahas na umatake ng madali. Lahat ng iba pang mga bagay na masiglang binuo ay kasama, at ang presidente doon ay personal na nagsabi na kung maaari nating ipagpatuloy ang lahat ay sapat. Nang marinig ito, lubos na nabigla si Hong Weiguo, napakalaking bagay. Bakit kailangan mong ipaglaban ang aking pamilya? Hindi ko ito naintindihan noong una, malungkot na sabi ni Woody, sa orihinal, si Dali, isang maliit na aliberga, ay hindi pinahintulutan silang gumawa ng ganoong kalaking kaguluhan. Ngunit nang maglaon, batay sa mga pahiwatig doon, at ang kanilang pare-parehong pag-uugali ay talagang naiintindihan ko ang estilo. Maging ang alibughang si Dali ay maaaring manalo sa titulong Rookie of the Year ng pamilya. Natuklasan nila ang malaking potensyal ni Dali. Upang maiwasan ang pagpapalaki ng mga tigre sa hinaharap, nagpasya silang ganap na sirain ang kumpiyansa ni Dali ngayon. Siya ay naging isang tunay na alibughang ang uri na maaari lamang gumastos ng pera ngunit hindi kumita ng pera. Matapos marinig ang mga salita ni Woody, natigilan si Hong Weiguo at ang iba pa. Talagang hindi nila pinangarap na ang kabilang partido ay maglakas loob na gumawa ng ganoong kalaking puhunan. Ngunit hindi nakakagulat kung iisipin mo ito. Si Hong Dali ay maaaring kumita ng higit at higit na pera kahit paano niya ginastos ang kanyang pera. Kung talagang gusto niyang mag-concentrate sa negosyo sa hinaharap, magdudulot ito ng pag-aalala sa mga tao. Sa makatuwid, ang layunin ng pagbisita ni Wu Bongguang sa pagkakataong ito ay napakasimple, upang talunin si Hong Dali sa lahat ng aspeto, ganap na sirain ang tiwala ni Hong Dali, at gawing tunay na alibughang si Hong Dali na gumagastos lamang ng pera ngunit hindi kumikita, upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Parang sa isang nobela, ang bida ay isang henyo at napakabilis ng paglaki. Kung susundin mo ang normal na gawain, dapat siyang umakyat ng mas mataas na antas sa pamamagitan ng antas. Ngunit hindi iyon naisip ng Feng Tianzai Botso ng pamilya Wuban. Matapos niyang malaman ang tungkol sa ginawa ni Hong Dali, naisip niya na si Hong Dali ay isang medyo nananakot na figure, kaya binalak nilang ipadala sa kanya si Hong Dali noong siya ay nakarating sa level 10. Isang level 100 master ang direktang dumurog kay Hong Dali hanggang sa mamatay. Dapat sabihin na ang pagsakal sa kalaban hanggang mamatay bago lumaki ang kalaban ay talagang isang napakatalino na desisyon. Talagang, napakunot ang noo ni Hong Tu at sinabing, noong digmaan, natuklasan ko na gustong-gusto ng Feng Tianzai Botso na sakali ng mga batang henyo ng kalaban. Ang tatlo kong kapatid ay mga tipikal na halimbawa, at ngayon gusto nilang gumamit muli ng parehong pandaraya. Reenactment. Oo, noong una ay inakala ko na ito ay isang maliit na away lamang ng mga kabataan, bamantong hininga si Woody, pagkatapos ay narinig ko na mayroong isang malaking paglipat doon, at habang iniisip ko ito, mas nagiging mali ito. Sasabihin ko sa iyo ng mabilis. Kung gayon, paano natin ito haharapin? Mataimtim na sinabi ni Hong Weiguo, nga pala, ano ang sinasabi ng nakatataas? Sinabi ni Woody, hanggat hindi namin ginugulo ang mga prinsipyo. Tungkol sa isyu ng apelyido, bibigyan namin ng suporta sa patakaran si Hong Dali sa lahat ng kanyang gagawin. Hanggat kailangan niya ito, lahat ng mga pamamaraan ay bibigyan ng berdeng ilaw. Mabuti yan, mabuti iyon. Nakahinga ng maluwag si Hong Weiguo. Bilang helmsman ng Chench Company, natural na alam ni Hong Weiguo na kung may gusto siyang gawin, kung bibigyan siya ng bansa ng green light o hindi ay magkakaroon ng malaking epekto. Maraming mga beses, kapag ang isang ideya ay ipinatupad, ang lahat ay napupunta sa simula. Ngunit pagkatapos ay ang mga bagay tulad ng pagsusuri at panlililak ay tumatagal ng oras, na kadalasang maaaring gawing masama ang bagay na ito mula sa isang magandang bagay. Kung may magandang ideya si Hong Dali, handa siyang ipatupad ito, ngunit dahil dito, pabalik-balik siya ng walang pag-aproba mula sa mga nakatataas. Sa oras na naaprubahan ng usapin, ang pinakamagandang pagkakataon ay napalampas na. Halimbawa, nais ni Hong Dali na bumili ng isang piraso ng lupa, ngunit ang pag-aproba ng iba't ibang mga dokumento ay tumagal ng isang taon o dalawa. Noon, tumaas na ang presyo ng lupa, kaya sayang ang pera. Ngayon ang sabi ng pinuno kung sasabihin mo ito, kung gayon ang lahat ay magiging mas madali upang mahawakan, at least magkakaroon ka ng sapat na kumpiyansa. Dahil dinala ko na lahat ng sinabi mo, gabi na, kaya umalis na ako. Pagkatapos ng kanyang mga salita, tumayo si Woody at sinabing, tandaan, huwag mong baliwalain ang bagay na ito. Wala akong masyadong pakialam noong una. Ito ay usapin ng mga kabataan, ngunit ang sitwasyon ay nagbago ng malaki mula noon, kaya sana ay bigyang pansin ito ng lahat at bigyan ng buong suporta si Hong Dali ng hindi direktang nakikialam. Well, naiintindihan namin. Tumayo si Hong Tu.
Pag-alis ng mga bisita, espesyal ang sitwasyon, kaya hindi kita itatago dito. Makikipag-ugnayan ako sa iyo kung mayroon kang gagawin sa hinaharap. Oo, kukontaken ulit kita. West 4th Ring Road, Shubros. Catherine. Nanatili sa kwarto niya, nalilito talaga. Magulat, huwag magulat, magulat, huwag magulat. Sa katunayan, ayon sa orihinal na layunin ni Catherine na pumunta sa langit, lahat ng tungkol kay Hongdali ay dapat iulat sa kanya, ngunit ang problema ay talagang nagdadalawang isip siya ngayon. Pagkatapos lamang ng ilang araw ng pakikipag-ugnayan, natuklasan ni Catherine na si Hongdali ay talagang isang napakasimpleng tao. Siya ay isang walang puso at masayang alibughang, napakamagalang sa iba, hindi niya sinasabing minamaliit niya ang sinuman, at lubos niyang pinangangalagaan ang mga taong nakapaligid sa kanya. Nitong mga nakaraang araw, nabalitaan ni Catherine na pumunta si Hongdali sa kapatid ni Ling Xiaoyi na si Ling Mufeng. Gumastos ako ng higit sa 5 milyon para linisin ang mga kabinet sa magdamag. Not to mention other messy little things, syempre. Anyway, at least naniwala si Catherine na may mangyayari sa kanya, at hinding-hindi papayag si Horace na gumastos ng 5 milyong dolyar para sa kanya. Ngunit ang problema ngayon ay magkaiba ang dalawang kampo, at si Catherine ay talagang walang magawa. Nagpumiglas siya ng mahabang panahon, at sa wakas ay nagpasya siyang magulat tungkol sa pagpupulong ni Hongdali at Wu Benguang. Para kay Lin Chuyin, pinili pa rin ni Catherine na itago ito. Matapos pag-isipan ito, biglang nakahinga si Catherine, kinuha ang kanyang mobile phone at tinawagan si Horace, "Sir, ako po ito." Ang boses ni Horace ay nagmula sa kabilang panig ng telepono, "Okay na ang lahat, aking ginang." Okay naman ang lahat. Mayroong pinakabagong pag-unlad sa panig ni Hongdali, sabi ni Catherine, nakipag-ugnayan si Hongdali sa young master ng Fengtian Zaibutsu ng Japan, si Gomoto Hikaru. Ang kapaligiran sa pagitan ng dalawa ay medyo hindi pala kaibigan sa ngayon. Maaari itong matukoy na ito ay pag-alit, at ito ay nasa antas na halos hindi na maibabalik. Si Hongdali at Wu Benguang ay magkaaway. Sandaling natahimik si Horace, at pagkatapos ay desididong sinabi, "Catherine, kailangan mong baguhin ang iyong plano ngayon. Maaari ka pa ring magulat sa akin anumang oras, ngunit ang ibig kong sabihin ay mula ngayon, dapat mo ring bigyang pansin ang pag-uugali ni Gomoto Hikaru, upang masuri natin ang pagkakaiba ng dalawa. Ang Fuata Zaibutsu ay hindi karaniwan. Ito ay isang maliit na organisasyon, kaya hindi kami maaaring maging pabaya." Okay, susubukan ko ang lahat. Napabuntong hininga si Catherine at lihim na sinabi, ang paglalakbay na ito sa langit ay talagang mahirap. Alam ng Diyos kung ano ang susunod na mangyayari, Siyempre, hindi ako naglakas loob na sabihin ito ng buong puso. Nagtanong muli si Catherine, "Bueno, Ginoo, nasaan si Lucifer?" "Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa bagay ni Lucifer," sabi ni Horace sa malalim na boses. Sinabi, "Ayokong lumabas siya maliban kung talagang kinakailangan, kaya sa ngayon ay dapat nasa Hongdali at Wu Benguang ang iyong pansin." Okay, naiintindihan ko. Pagkababa ng telepono, nanlulumong umiling si Catherine. Umiling siya, mahirap ang gawain. Kasabay nito, sa kabilang panig ng Tianjin City. 5-star luxury hotel, pribadong kwarto. Tumingin si Wu Benguang kay Tai Yajing sa harap niya, ngumiti at sinabing, "Miss Yajing, hindi mo kailangang kabahan. Inimbitahan kita dito ngayon dahil gusto kitang kausapin tungkol sa mga mungkahi sa pakikipagtulungan. Hindi ko alam kung ano ang mga opinyon ni Miss Yajing." Bagamat sinabi ni Wu Benguang sinabi niya na hindi niya kailangang kabahan, ngunit tiyak na hindi yun inisip ni Tai Yajing. Ang pagkakakilanlan ng 5 ilaw na ito ay ang young master ng Fuchan Zaibutsu, at siya lang din ang magiging perpektong pinuno ng Fuchan Zaibutsu sa hinaharap. Sa pagharap sa gayong tao, natural na hindi natin ito mapapadali. Well, I wonder kung ano ang hiniling sa akin ni young master Wu Ben na makipagtulungan. Maingat na tanong ni Tai Yajing, nakaramdam ng pagkabalisa. Plano kong mag-invest ng $50 million para gawin si Miss Yajing na pinakasikat na babaeng star sa Kingdom of Heaven. Siguro kung ano ang gusto ni Miss Taijing. Si Wu Benguang ay talagang sapat na makapangyarihan sa background, at humingi siya ng $50 million sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig. Masasabing ang presyong ito ay hindi maliit na halaga para sa anumang bituin. Sa kasamaang palad, narinig ni Tai Yajing ang iba pang kahulugan mula sa kanyang mga salita at nagtanong sa mahinang boses, ang pinakasikat na bituin sa bansa ay si Miss Li Nianwei. Si Master Wu Ben ba ay may tiwala na kaya niyang talunin siya? Bagamat huli na nagdebo si Li Nianwei. Ngunit walang pagtatalo na tiyak na siya na ang numero 1 tao sa entertainment industry sa Heaven. Kahit na siya, si Tai Yajing, ay nagdebo ng 2 taon ng mas maaga kaysa kay Li Nianwei, kailangan niyang aminin na sila ni Li Nianwei ay talagang hindi magkapareho. Siyempre, nakangiting sabi ni Go Benguang, ang puhunan na $50 million ay sapat na para i-package ka mula ulo hanggang paa, mula sa fan team, kakaunti, hanggang sa iba't ibang listahan sa Paradise Entertainment Circle, para mabuo ito sa buong-buo na paraan, kung hindi ito sapat, makakapag-invest pa ako. I wonder what Miss Tai Yajing thinks. Ito. Kailangan kong sabihin na ang presyong inaalok ni Wu Benguang ay sapat na para sa sinumang babaeng bituin na magtiwala sa kanya.
Si Tai Yajing ay isa ring babaeng bituin, kaya imposibleng hindi siya matukso ng ganoong presyo, ngunit iniisip ni Tai Yajing ang isa pang aspeto, gusto ni Master Wu Ban na makipagkumpetensya kay Master Hong Dali sa ring. Oh! Nang sabihin ito ni Yajing, biglang naging masaya si Wu Bangguang, paano napunta si Miss Yajing sa ganitong conclusion? Hindi madali para sa sinumang bituin na tulungan si Master Wu Ban na kumita ng halagang 50 milyong US dollars, dahan-daang sabi ni Tai Yajing, natitiyak kong imposibleng mahulog ako sa mga mata ni Young Master Wu Ban at maging binibini ng Feng Tian Zai Botso. At nang pumunta ako rito, narinig kong tinawag ka ng mga nasasakupan mo na Young Master, kaya naisip ko ito. Alam ko kung tama lang ang sinabi ko. Ha. Matapos marinig ang mga salita ni Tai Yajing, humagalpak ng tawa si Wu Bangguang, si Miss Yajing ay isang matalinong tao, pinahahalagahan ko iyon. Ang layunin ng pagpunta sa langit ay upang makipagkumpetensya kay Hong Dali. May isang tao lamang sa mundong ito na matatawag na Young Master, at iyon ay ako. Pagkasabi nito, tumingin si Wu Bangguang kay Tai Yajing nang nakangiti. Ano sa palagay mo, Miss Yajing? Kung hindi sapat ang 50 milyon, handa akong magbayad ng 100 milyong US dollars. At maipapangako ko sa iyo na hindi mo kailangang gumawa ng sentimos para sa akin. Noong una ay inakala ni Wu Bangguang na ang kanyang mga kondisyon ay sapat na, ngunit hindi niya inaasahan na si Tai Yajing ay iiling-iling ang kanyang ulo ng may lubos na katiyakan, paumanhin, ang iyong mga kondisyon ay talagang kaakit-akit, ngunit hindi ako sumasang-ayon. Oh, may dahilan ba? Kakaibang tanong ni Wu Bangguang. Maaari mo bang sabihin sa akin? Dahil ba sa posisyon ng bansa? O dahil ba wala akong tiwala sa sarili kong lakas? O sa tingin ko ba ay hindi sapat ang aking koponan? Hindi, wala sa kanila. Umiling si Tai Yajing at sinabing, hindi ko masabi ang tiyak na dahilan. May isip ito ni Master Wu Ban bilang intuition ng isang babae. Medyo pagod na ako sa industriya ng entertainment ngayon, marahil sa lalong madaling panahon. Hindi tiyak na aalis siya sa industriya ng entertainment. Dahil lang ba dito? Bahagyang sumimangot si Wu Bangguang at sinabi sa malalim na boses, hindi ba nagseselos si Miss Yajing sa Ruyo Zhongchan ni Li Nianwei? Sa halip, syempre nagseselos ako. Nakangiting sinabi ni Tai Yajing, ngunit sa ating langit, may isa pang kasabihan na sinasang-ayunan ko. Ang kasabihang ito ay ang pinakamahalagang bagay ay magkaroon ng kamalayan sa sarili. Tumayo siya at sinabi, ikinalulungkot ko talaga na bigan si Master Wu Ban. Tumalikod siya at naglakad palabas. Ang babaeng ito ay lampas sa inaasahan ko. Hinawakan ni Wu Bangguang ang kanyang baba at bamulong ng 2 beses, pagkatapos ay binati, pumasok ka, tulungan mo akong suriin kung mayroong angkop na kandidato. Mabilis na pumasok ang bodyguard sa labas, sinabi, Young Master, may isa pang angkop na kandidato sa bansa na nagngangalang Min Feiyao. Napakabuti niya at mukhang mabait. Ang pinakamahalagang bagay ay lubos niyang pinahahalagahan ng pera. Oo, dahan-daang sabi ni Wu Bangguang, kung gayon, palitan natin ito ng Min Feiyao at makipag-ugnayan sa akin. Oo, Tai. Lumabas si Yajing sa main entrance ng mayamang hotel at lumabas sa sulok. Ito ay ang playboy na nagkaroon ng ilang relasyon sa kanya noon. Liang Yifeng. Lumapit si Liang Yifeng kay Tai Yajing at nakangiting sinabi, Yajing, ano ang gusto ng maliit na diablo na iyon sa iyo? Nag-alok siya ng 50 milyong US dollars para gawin akong numero 1 artista sa langit, umiling si Tai Yajing at mahinang sinabi. Ngumiti siya at sinabing, to be honest, this condition is really very attractive. If it were me before, I might have agreed. Haha, ibig sabihin tinanggihan mo. Nag-uusap silang dalawa habang naglalakad, nakangiting sabi ni Liang Yifeng. Maaari mo bang sabihin sa akin ang dahilan? Oo naman. Magiliw na niyakap ni Tai Yajing ang braso ni Liang Yifeng at bamulong, naaalala mo pa ba ang 200,000 na napanalunan mo noon? Dapat, ang 200,000 ay wala pa akong bulaklak. Nagulat na sabi ni Liang Yifeng, kaya ba? Tumangala si Tai Yajing sa kabilugan ng buwan sa kalangitan at biglang binago ang paksa, Yifeng, pwede ka bang sumama sa akin? Walang problema. Nagkibit balikat si Liang Yifeng, sa tingin ko parang may iniisip ka ngayon. Siguro. Naglakad sina Tai Yajing at Liang Yifeng patungo sa moat ng Tianjin City. Nang makarating sila sa ilog, nakahanap sila ng mauupuan. Tai Yajing mahina niyang sinabi, Yifeng, hindi ako naniniwala sa tadhana noon, ngunit ngayon naniniwala na ako. Oh, nagtataka na nagtanong si Liang Yifeng, bakit ito nauugnay sa kung naniniwala ka sa kapalaran o hindi? Ito ay isang intuition ng isang babae, tama ba? Mabagal na sinabi ni Yajing, sa pagkakataong ito ay sinabi ni Wu Bangguang na ipapakat niya ako at mamumuhunan ng hindi bababa sa 50 milyon. Sa orihinal, ito ay isang magandang pagkakataon para sa akin. Hanggat sumasang-ayon ako, marahil ay maaari akong maging pinakatanyag na tao sa langit muli. Ang babaeng bituin ay muling tinapakan si Li Nianwei sa ilalim ng kanyang mga paa. Oo, totoo yan, tumanggo si Liang Yifeng, si Liang Yifeng ay naghahanda na lumaban hanggang kamatayan kasama si Dali. Magsisimula muna siya kay Li Nianwei. Kung matatalo niya si Li Nianwei, siya ay talagang mananalo laban kay Dali. Ito ay isang malaking suntok.
Oo, tumanggo si Tai Yajing, ang mga kondisyong inaalok niya ay talagang mahirap tanggihan. Hindi ko kailangang magbayad ng halos kahit ano, at ang isang profesional na koponan ay mamumuhunan ng maraming pera sa akin. 50 milyong US dollars, o kahit 100 milyon. Ito ay napakalaking deal. Ngunit ngayon lang, bigla kong napagtanto na ang tibok ng puso ko ay hindi dahil sa excitement, ngunit sa gulat. Bigla kong napagtanto kung paano ako, Hide, makakakuha ng labis na suporta. Dahil ba sa sama ng loob niya kay Young Master Dali? Sobrang nagpanik ako. Sinabi sa akin ng aking intuition na kapag pumayag ako, tiyak na hindi magiging madali ang kalalabasan. Sa sobrang hindi maipaliwanag ay tumanggi ako. Pagkatapos kong lumabas at kumalma, sa wakas ay naintindihan ko na ang dahilan. Ano ang dahilan? Hindi ka magtatapos ng maayos kung lalabanan mo si Master Dali. Ako ay naniniwala dito. Kabanata 316, Union. Haha, kailangan kong sabihin na ang iyong desisyon sa pagkakataong ito ay napakatalino. Pagkatapos magsalita ni Tai Yajing, tumanggo si Liang Yifeng at sinabing, talagang napahanga mo ako sa bagay na ito. Noong una ay akala ko ikaw ay isang simpleng humahabol lamang. Isang bituin na may pera, ngunit ngayon ay tila napakahusay mo pa rin, o ang iyong intuition ay medyo tumpak. Well, parang hindi ako makakasang-ayon sa bagay na ito, bahagyang ngumiti si Tai Yajing, na may napakaseryosong ekspresyon. Malumanay, napakabuting tao ni Master Dali. Minsan ko na siyang nasaktan dahil kay Hong Anbao, ngunit hindi niya ito pinansin. Ayokong masaktan siya muli. Maaaring dahil ito sa sarili kong pagkasentimental. Malamang na wala man lang pakialam si Master Dali sa akin. Natatakot ako na hindi ko ito maalala, ngunit iyon ang iniisip ko. Well, ito ay talagang tungkol sa iyo. Nakangiting sinabi ni Liang Yifeng, at ang tunay na dahilan ay kung makikilahok ka, kung gayon. Ikaw ay magiging kumpi ng kanyan. Oh. Nararamdaman ko lang na hindi ako dapat makisali. Ngunit itong kanya na kumpe. Hindi ko talaga sinusubukan na takutin ka. Dahan-daang sinabi, gusto mong masiglang makipagkompetensya kay Wu Bengguang. Sa ibabaw, ito ay isang pagtatalo para sa titulong Young Master, ngunit magiging napakasimple ba ito? Bakit dapat gumasto si Wu Bengguang ng 50 milyong US dollars para sa iyo? Kahit na maaari kang maging paano kikitain ng numero unong babaeng bituin sa langit ang 50 milyon na ito para sa kanya. Naisip ko rin ito, ngunit hindi ko lang naintindihan ang susi. Nag-isip sandali si Tai Yajing, pagkatapos ay biglang nagningning ang kanyang mga mata at nagtanong. Yifeng, ano ang ibig mong sabihin? Pinaplano ni Wu Bengguang na harapin si Hong Dali sa lahat ng aspeto sa oras na ito. Huwag na huwag kang mag-iiwan ng 10, nakangiting sabi ni Liang Yifeng, handa akong mag-invest ng 50 milyong US dollars para sa isang bituin. Paano naman ang iba pang aspeto? Sigurado ako na talagang may layunin sa likod ng pagbisita ni Wu Bengguang sa langit. Ang Japanese Fengtian Zaibotsu ay laging gustong sirain ang mga batang henyo ng kanilang mga kalaban. Si Hong Dali ay napakahusay, kaya hindi niya nagamit ang pakikipaglaban sa pagkakataong ito. Para sa titulong Young Master, ngunit sa totoo lang ay dahil ito kay Hong Dali, oy, isang pangalan lang, sa tingin mo ba ito ay karapat-dapat sa gayong malaking bagay? Talaga. Nang marinig ang sinabi ni Liang Yifeng, agad na naunawaan ni Tai Yajing, pinaplano niyang wasakin ang walang talo na alamat ni Hong Dali. Dapat ganito. Kung sasali ako, kahit sino ang matalo o manalo, wala akong makukuhang anumang benepisyo. Ang panig na iyon. Hindi nakakagulat na ang puso ko ay tumibok ng napakalakas sa oras na iyon, ito pala ay dahil dito. Si Tai Yajing ay hindi isang hanggal na babae, at mabilis niyang nalaman ang mahalagang punto. Haha, ang swerte mo talaga. Pinuri ni Liang Yifeng, sa tingin mo, sikat na si Hong Dali sa kaharian ng langit. Maari niyang kumita kahit anong gawin niya, at may malaking pagong na si Xuanwo sa likod niya. Kung lalabanan mo siya, wala kang makukuha. Okay. Sa puntong ito, muling sinabi ni Liang Yifeng, at paano kung mabaigo si Hong Dali sa pakikipaglaban kay Wu Bengguang? Kaya talagang matalino para sa iyo na hindi sumang-ayon sa bagay na ito. Pagpipilian. Huwag gumawa ng gulo. Ang isang ginoo ay matalino na hindi tumayo sa likod ng isang mapanganib na pader. Ang sinabi ni Liang Yifeng ay talagang hindi para takutin si Tai Yajing. Ngayon ang reputasyon ni Hong Dali sa kaharian ng langit ay kasing taas ng dati at siya ay napakapopular sa mga tao. Hindi man lantarang kumilos ang bansa, tiyak na susuportahan siya nito ng palihim. Kaya naman, anuman ang kahihinatnan ng labanan ng Young Master na ito para sa magkabilang panig, hinding-hindi magkakaroon ng madaling panahon ang nahuli sa gitna. Kung gayon, Yifeng, ano ang susunod kong gagawin? Medyo nababalisa si Tai Yajing, dahil hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin, dapat ko bang suportahan si Hong Dali? O dapat bang protektahan ni Mingzhe ang kanyang sarili at walang gagawin? Mayroon ka na ngayong dalawang pagpipilian. Mabagal na sinabi ni Liang Yifeng, ang isa ay ang suportahan si Hong Dali ng buong lakas. Huwag mong isaalang-alang ang katayuan ni Li Nianwei. Kung tutusin, may malaking agwat sa pagitan ninyong dalawa. Maaaring hindi mo gustong marinig ito, ngunit tiyak na ito ang katotohanan.
Bagamat hindi masyadong sikat ang sinabi ni Liang Yifeng, alam pa rin ni Tai Yajing na ginagawa niya ito para sa kanyang kapakanan. Mabilis siyang tumango at sinabing, alam ko ito, at hindi kita masisisi. Ito ang katotohanan. Iniisip ko pa rin ang sarili kong lakas. Yung may kamalayan sa sarili. Paano ang pangalawa? Ang pangalawa ay ang pag-aanunsyo ng iyong pagre-retiro, alinman talaga o upang makahanap ng isang bagay upang ipakita na wala kang oras upang lumahok sa iba pang mga aktibidad. Sinabi ni Liang Yifeng, ito ay isang ligtas na hakbang, hindi. Magkakaroon ng ilang mga kalamangan, ngunit hindi rin magkakaroon ng mga disadvantages. Halimbawa, maaari mong sabihin na nagre-record ka ng isang album. Kamakailan lang. Paggawa ng pelikula, at iba pa. Sa ganitong paraan, kahit sino ang manalo o matalo, hindi ka makakasakit ng sinuman. Dalawang pagpipilian. Talagang ginawa ni Liang Yifeng ang dalawang pagpipiliang ito para sa kapakanan ni Tai Yajing at talagang walang ibang intensyon. Si Tai Yajing ay hindi isang hanggal na tao, kaya natural siyang naiintindihan. Matapos pag-isipang mabuti ito, sa wakas ay nagpasya siya, ako ang pipili ng unang landas. Ha? Talaga? Medyo nagulat si Liang Yifeng sa pinili ni Tai Yajing, sigurado ka ba talaga? Mapanganib ang kayamanan at kayamanan. Jongko. Matapos magdesisyon, nakahinga si Tai Yajing ng maluwag at nakangiting sinabi, at least alam ko na wala akong mawawala sa pakikipag-usap sa Young Master. Mabaigo man si Hong Dali sa tunggalian kay Wu Benguang, tiyak na wala siyang mawawala. Bukod dito, ang kanyang tagumpay ay talagang mataas. Kamangha-manghang. Nag-thumbs up si Liang Yifeng, sa kasong ito, hindi ako mahuhuli. Niyakap niya si Tai Yajing at nakangiting sinabi. Sa totoo lang, wala akong magandang impresyon sa mga maliliit na demonyong iyon, hahaha. Sa pagkakataong ito, sumali tayo sa makapangyarihang panig at gumawa ng isang bagay na malaki. Tianjin City, Turkey Headquarters Building. Mengzin, ano sa tingin mo ang tungkol sa pakikipag-ugnayan nina Hong Dali at Wu Benguang? Si Liu Yawei at Liu Mengzin ay nakaupo sa sofa. Tinanong siya ni Liu Yawei, ang kanyang pinakamayabang na anak, mayroon ka bang opinyon? Tinanong siya ni Liu Yawei, ang kanyang pinakamayabang na anak, mayroon ka bang opinyon? Si Mengzin ay gwapo pa rin at nanginginig, at nakangiting sinabi, ang Feng Tianzai Botsu at ang pamilyang Hong ay ilang dekada nang magkaaway. Sa pagkakataong ito, natural na hindi lamang pagtatalo sa titulong Young Master. Dahil naabot namin ang isang kasunduan sa pamilyang Hong tungkol sa madiskarteng relasyon sa pakikipagtulungan, natural na kailangan naming hilahin ang mga string. Well, ito ay halos kung ano ang naisip ko. Dahan-daang sinabi ni Liu Yawei, ginawa ng maliliit na demonyong ito ang lahat ng uri ng kasamaan nang dumating sila sa ating kaharian, ngunit ngayon ay mapayapang panahon na, kung hindi. Gusto nating lahat na sumugod at makipaglaban sa kanila. Ngunit ngayon, ito ay isang alitan sa pagitan ng dalawang pamilya. Hindi man lang tayo makakatulong ng hayagan. Mayroon ka bang magandang ideya? Hinimas ni Liu Mengzin ang kanyang baba at nag-isip sandali. Sinabi sa malalim na boses, dahil hayagan na hinamon ni Wu Benguang si Hong Dali, tiyak na handa na siya. Hindi ko alam kung paano eksakto, ngunit ang Feng Tianzai Botsu na nasa likod niya ay tiyak na nagbigay ng buong suporta. Noon, gusto ng Feng Tianzai Botsu na pawiin ang mga batang henyo ng kanilang mga kalaban, ang aming pamilyang Liu ay nakapatay din ng isang henyong general sa pagkakataong iyon. Ngayon ay hindi na sila makakasiguro sa susunod na ideya ni Hong. Tiyak na ako at si Mu Zhixiao ang isa sa tatlong Liang Yifeng. Kaya dahil wala silang magandang intensyon, hindi na natin kailangang makipagsapalaran. Nang dumating siya sa pagkakataong ito, nabalitaan ko na nakipag-ugnayan siya kay Tai Yajing. Ito ay para magplano ng all-round sniper attack sa mga bagay na ginawa ni Hong Dali. Sa tingin ko ay hindi na magtatagal at kailangan na niyang maghanda para pumasok sa gaming market. Kaya ang ideya ko ay bumuo ng Dreamblade to Tower Alliance sa lalong madaling panahon. Well, talaga? Hinawakan ni Liu Yawei ang kanyang baba, sinasabing si Wu Benguang ay nagdala ng maraming pondo sa pagkakataong ito upang ganap na talunin si Hong Dali. Ang tinatawag na sunog sa gate ng lungsod ay makakaapekto kay Chiyo. Kung hindi makatagal si Hong Dali, susunod na tayo sa lakas ng pananalapi ng Feng Tianzai Botsu. Kung target nila tayo, natatakot ako na mahirap itong harapin. Liu Mengzin, ang kanyang ama na si Liu Yawei, ay natural na naunawaan, kaya, tatay, ang pamilya Hong ay kasalukuyang nasa isang emergency, at dapat tayong tumulong sa oras na ito. Kahit na ang pagtutulungan sa pagitan nating tatlo ay matagumpay, hindi tayo dapat guluhin sa pagkakataong ito. Kung nais ni Wu Benguang na makialam sa laro, dapat niyang suportahan ang mga puppet, kaya dapat niyang makuha ang impormasyon tungkol sa mga pangunahing kumpanya sa lalong madaling panahon. Alam ko, hindi na kailangan ng ganito. Excited ka na. Tumango si Liu Yawei, at pagkatapos ay nagtanong, siya nga pala, kumusta ang progreso ng bagong larong iyon? Ano ang nararamdaman mo tungkol dito? Pangarap na iminungkahi ni Hong Dali. Natural na alam ni Liu Yawei ang ideya ng laro ng Dota League.
Isang beses o dalawang beses lang niya narinig si Liu Mengzin na sinabi ito, at naramdaman na niya na ang larong ito ay tiyak na magiging sikat, kaya ngayon ay labis siyang nag-aalala tungkol sa kung paano protektahan ang Hongdali. Gayon paman, si Hongdali ay may maraming magagandang ideya, kaya tiyak na lalaro niya ito. Ang inahing manok na may gininto ang itlog ay hindi maiwasang maging pabaya. Napakaganda ng pag-unlad. Nakumpleto na ang mapa at 6 na bayani ang una ng idinisenyo. Sa pagsasalita tungkol sa Dreamblade Tower League, naging interesado rin si Liu Mengzin, kasalukuyan itong sinusubok sa game room sa ikatlong palapag ng Chenhui Building. Napakaganda ng tugon. Lalo na si Lin Zixuan, na gustong-gusto ang larong ito, at maging ang mga profesional na manlalaro ay nagsasanay ng gusto, at ngayon ang kanilang antas ay napakahusay. Nagtanong ako, at ang mga kasanayan sa laro ay na-enjoy ng 2 beses. Ay idinisenyo upang maging mas napakarilag, upang kapag sila ay inilagay sa karnabal ng laro sa hinaharap, tiyak na sila ay magiging isang hit, at kapag sila ay opisyal na inilabas, ang mga resulta ay magiging maganda. Hindi gaanong inisip ni Liu Yewei ang kanyang sinabi, ngunit kung makikinig si Hongdali, kung gayon. Ito ay tiyak na magbibigay sa kanya ng isang malaking tango hindi banggitin ang mundong ito, kahit na sa mundo kung saan ang industriya ng entertainment ay medyo umunlad, ang 3 kaharian, Dota at League of Legends ay pawang sikat. Ngayong nandito na tayo, syempre hindi na kailangang banggitin pa. Well, habang iniisip ko ito ngayon, mas naiinggit ako sa ulo ni Hongdali. Matapos marinig ang sinabi ni Liu Mengzin, napabuntong hininga si Liu Yewei, gusto ko talagang buksan ang kanyang ulo ngayon at tingnan natin. Tingnan natin kung gaano karaming magagandang ideya ang mayroon siya. Nalaman ko na ang bawat ideya na binanggit niya ay nagkakahalaga ng maraming pera. Gusto lang niyang pagbutihin ang karanasan sa kainan sa isang martial arts hotel chain. Sa napakaikling yugto ng panahon, ang bayad sa franchise ay 10. Kabanata 317 para sa kaluwalhatian ng Hollywood. USA, Hollywood. Iba sa mga undercurrent sa Heaven, ang Hollywood ay kasalukuyang abala upang makayanan ang puhunan ng Hongdali na hanggang 50 milyon sa mga purong CG na pelikula. Siyempre, hindi naman sila busy kung tutuusin. Pagkatapos ng naturang panahon ng karagdagang pamumuhunan at buong operasyon, nakamit nila ang ilang mga resulta. Ang pagtaas ng kabuuang pamumuhunan sa 50 milyon ay hindi biro kung tutuusin. Ito ang roundtable meeting para sa nakakaalam kung ilang beses. Upang makayanan ang paparating na mga hamon na may kaugnayan sa Hongdali, ilang mga pangunahing higanti sa Hollywood ang nag-aaral ng mga hinaharap na hakbang halos araw-araw. Kung tutuusin, sa pagkakataong ito ay tungkol sa trono ng hari ng mga pelikula sa mundo, kaya hindi nila maiwasang hindi ito pansinin. James, kumusta ang pelikula mong, The Age of Magic, na napabuti sa ngayon? Isang tao sa conference room ang nagtanong, hindi namin alam kung paano umuusad ang pelikula ni Hongdali, ngunit dapat naming tiyakin na gagawin namin ang iyong makakaya. Well, dahil sapat na ang investment, napakabilis ng progress, nakangiting sabi ni James, what makes me most happy is that our development team has developed perfect shooting technology. The film is being converted now. Kapag ipinalabas ito, ang ating mga sinihan sa buong bansa ay gagamit ng katumbas mode para mapanood ito. O Diyos ko, katumbas teknolohiya. Pagkasabi pa lang ni James nito ay napasigaw ang lahat ng nasa conference room. Bumangon. Ang teknolohiya ng photography ay maaari lamang ituring bilang isang magaspang na teorya noon, at maraming tao ang sumubok nito, ngunit ang mga resulta ay lubhang hindi kasiya siya. Ngayong sinabi ito ni James, agad na naunawaan ng lahat na sa pagkakataong ito ay tiyak na magbubunga ng malaking resulta ang laban sa pelikula. Iyon ay katumbas teknolohiya, ang eksena sa harap mo ay nakikita, na iba sa mga ordinaryong screen na pelikula. Speaking of which, I have to thank Hongdali, the prodigal son, James said, the more proud he became. Kung hindi dahil sa holographic projection technology niya, marami pa sigurong ditor bago may palabas ang pelikulang ito. Pero ngayon, buti na lang. May holographic projection siya at super katumbas ako. Ang hirap sabihin kung sino ang mananalo ngayon, hahaha. Hahaha, ang script namin, cool magic skills, plus katumbas effect, sabi ng lahat. Tumawa silang lahat ng malakas, tingnan natin kung paano ito haharapin ni Hongdali. Gaano man kaganda ang mekanikal na banal na damit, hindi ito mahalaga. Maaari ba itong maging mas kaakit-akit kaysa sa pelikula? Sandaling tumawa ang lahat, kasama nila isang tao ang nagsabi sa malalim na boses, lahat, manahimik sandali. May sasabihin ako. Matapos marinig ang sinabi ng taong ito, biglang tumahimik ang buong conference room. Pakinggan lang ang dahan-daang sinabi ng lalaki, maingat kong pinag-aralan si Hongdali. Napakahusay niyang gumawa ng mga himala. Maraming beses na iniisip ng lahat na hindi siya magaling, ngunit kaya niyang ibalik ang pagkatalo ng perpekto. Tulad noong nakaraang pagkakataon, akala nating lahat na ang The Jianghu ay isang box office failure, ngunit sino ang mag-aakala na ito ay napakabangis? Kaya sa pagkakataong ito, dapat tandaan ng lahat na hindi madaling maliitin ang kaaway, kung hindi man ay isang malaking dagok. Well, salamat sa paalala. Siyempre hindi siya tanga.
Seryoso niyang sinabi, sa kasalukuyan, dapat tayong lahat ay magtulungan at magbahagi ng anumang magagandang kakayahan na mayroon tayo. Ibabahagi ko rin sa iyo ang aking mga kasanayan sa pagbaril. Sa pagkakataong ito ay tungkol sa kadalian ng Hollywood. Ay kung matalo tayo, hindi magiging madali para sa lahat. Kaya't alisin ang lahat ng magagandang bagay na mayroon ka sa oras na ito, at huwag itago ang mga ito. Kung hindi, magkakaroon ka ng malaking problema. Alam nating lahat ito. Isang tao ang tumawa at nagsabi, kaya ang ibig kong sabihin ay pagsamasamahin ang buong pangkat para mag-aral. Kahit papaano ay hindi natin dapat pakialaman ang maliliit na alitan na mayroon tayo noon sa isa't isa. Sang-ayon. Sang-ayon. Para sa kapakanan ng John Laimei, para sa kaluwalhatian ng Hollywood. Tianjin City, Shenhui Building. Young Master, tumayo si Zhang Kai sa harap ni Hong Dali at nagulat sa mahinang boses. Ang pinakahuling balita sa industriya ay unang nakipag-ugnayan si Wu Benguang kay Miss Tai Yajing at nagplanong tulungan si Miss Tai Yajing na bumalik sa posisyon ng numero 1 aktres sa entertainment industry. Gayunpaman, siya ay tinanggihan ni Miss Tai Yajing. Ipinatong ni Hong Dali ang kanyang ulo sa dibdib ni Li Nianwei at kakaibang nagtanong, sino si Tai Yajing? Halatang nabulunan si Zhang Kai, at pagkatapos ay nagmamadaling sumuko. Ipinaliwanag ni Hong Dali, si Nianwei ang pinakasikat na babaeng bituin sa bansa bago siya nagdebo, ngunit dahil sinundan ni Nianwei ang Young Master, nahulog si Tai Yajing mula sa numero 1 posisyon. Nagawa niyang tanggihan ang mga kondisyon ni Wu Benguang, sa totoo lang, nagulat ako. Akala ko noong una ay papayag siya. Naalala ko, nakilala ko yata siya minsan. Nag-isip sandali si Hong Dali at nakangiting sinabi, aming Diyosa. Mayroon bang puwang para sa kanya sa Saint Seiya? Mukhang tama ang pinili ni Tai Yajing ang makipag-hangout kasama si Hong Dali. Sa simpleng bagay, nakakuha siya ng supporting role sa all-CG movie na, Saint of the Goddess, na may investment na aabot sa 50 milyon. Sa kanyang katayuan sa industriya, ang papel na ito ay dapat na napaka-promising. Siyempre, ang mangyayari kay Tai Yajing ay isang maliit na bagay, ngunit naisip ni Hong Dali ang kahulugan nito, mukhang ang 5 aklat na ito ay para lamang sa ritmo ng pakikipaglaban sa akin. Ang unang hakbang ay maghanda na sundan muna ako. Ako ba ay nakikipagkumpetensya sa industriya ng entertainment? Sa ngayon, oo. Tumango si Zhang Kai, nabigo ang pakikipag-ugnayan kay Tai Yajing, at nakipag-ugnayan si Wu Benguang sa isa pang makapangyarihang aktres sa industriya, si Min Fei Yao. Sinasabing sa pagkakataong ito ay nag-invest siya sa isang plano niyang gawing numero 1 aktres sa langit si Min Fei Yao at ibagsak si Nianwei. Matapos marinig ang mga salita ni Zhang Kai, bahagyang ngumiti si Li Nianwei. Si Tang Moxon, na nakaupo sa tabi, ay nag-aalalang nagtanong, parang siya nga. Ito, ambisyon, ay hindi maliit. Dali, anong gagawin mo? Kung hindi, hilingin lang kay Sister Nianwei na magdaos ng ilan pang mga konsyerto para panatilihing buhay ang kasikatan. Wala kang pakialam sa maling reputasyon na iyon, tama ba Sister Nianwei? Haha, basta makasama ko si Young Master, wala na akong pakialam sa ibang bagay. Tumango si Li Nianwei at sinabing, sa totoo lang, hindi ko kailanman ginustong maging number 1 sa entertainment industry. Masaya lang ako nakasama si Young Master. Tama na, sasabihin ko lang, hehe. Ngumuso si Hong Dali. Sandaling napaisip si Tang Moxon sa gilid at biglang ngumiti, $100 milyong para lumikha ng numero 1 aktres sa industriya. Maaaring posible, ngunit ang tanong ay ano ang silbi? Pag-usapan natin ang kasikatan ni Ate Wei, huwag na lang gumastos. Pera, tamad akong kumita kahit gusto ko, hihi. Kaya, walang pakialam si Hong Dali, gusto lang ng Wu Benguang na ito ng maling reputasyon. Mahirap talagang magreklamo. Tanga lang. Nag-isip sandali si Zhang Kai at nagtanong, kung gayon, Young Master, kalimutan na lang natin ito. Well, wala akong oras para kausapin siya. Humarap si Hong Dali at sinabing, kumusta ang takbo ng pelikula natin? Sa totoo lang, wala akong pakialam sa pelikula, ang susi ay ang Mechanical Saint Cloth. Ang Mechanical Saint Cloth. Ang talento na yun, ito ang pinakagusto ko. Alam ko na. Tinakpan ni Tang Moxon ang kanyang mukha, Dali, ginagawa mo lang itong pelikula, tama? Kailangan mo. Kakaibang sabi ni Hong Dali. Bakit ako gagawa ng pelikula? Bueno, ngayon ay lubos na naunawaan ni Tang Moxon ang Hong Dali, lahat ng ginagawa ng taong ito ay para sa kanyang sariling kasiyahan. Kung hindi dahil dito, hindi siya magiging interesado. Hatsune the lady has been studying very fast recently, nakangiting sabi ni Zhang Kai, bagaman wala pa rin siyang emosyon, mukhang malaki na talaga ang pinagbago ng buong estado niya simula noong tumawa siya noong nakaraan. Oo nga pala, Young Master, kailan mo siya hahanapin ngayon? Ang tinutukoy ni Zhang Kai ay si Hong Dali na humihiling kay Lin Chui na tulungan siyang igalaw ang kanyang mga kalamnan sa mukha. Sa kasalukuyan, si Hong Dali lang ang makakagawa nito. Imposibleng tumulong ang iba. Si Lin Miko ay kasalukuyang nakakadiri sa ibang tao. Oh, anong oras na ngayon? Tanong ni Hong Dali, hintayin natin na matapos tayong kumain sa tanghali. Medyo gutom na ako ngayon at wala akong lakas. 11:10. Tumingin si Tang Moxon sa kanyang relo, nga pala Dali, hindi ka ba marunong magbasa nito?
Tinatamad ako, sagot ni Hong Dali, maaga pa, kaya iidlap muna ako at ipaalam sa akin kung may pinakabagong balita. Sabi niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa maliit na miyaw sa mga bisig ni Tang Moxon, ang maliit na miyaw ay lumaki ng gusto ngayon. Nako, hindi ko alam kung kailan natin mapag-aaralan ang mga prosthetic limbs. Tingnan mo kung gaano ito nakakaawa. Natamba si Tang Moxon sa pagbanggit ng maliit na miyaw. Bayan Zoe, hindi ko rin alam, nakakaawa si Xiao Miao. Sige, dali, matulog ka muna, dadalhin ko si Xiao Miao para maglaro sandali. Sige, sige. Pagkaalis ng lahat, inilagay ni Hong Dali ng mas komportableng posisyon ang mga suso ni Li Nianwei at nakangiting nagtanong, Sister Nianwei, may nailabas ka bang bagong kanta kamakailan? Nakagawa na ako ng ilang kanta, nakangiting sabi ni Li Nianwei, ngunit wala pa akong nasusulat na lyrics. Young Master, may nasulat ka bang bagong kanta? Ay, meron. Sinulat ko to noong board ako sa school. Isusulat ko to para sa'yo mamaya. Bamulong si Hong Dali, iidlap muna ako. Inaantok na ako ngayon. Medyo napagod ako sa paglalaro. Well, okay. Pagkatapos sabihin iyon ni Li Nianwei, kinuha niya ang binagong mobile phone na ibinigay ni Hong Dali at sinimulang basahin ang nobela, Young Master, talagang kapaki-pakinabang ang baterya ng mobile phone na ito. Ilang araw na akong hindi nag-charge. Siyempre ang magagandang bagay ay dapat ibigay kay Sister Nianwei, tumalikod si Hong Dali. Sa ibabaw, mabilis siyang nakatulog, ngunit sa katunayan ay binuksan niya ang sistema na pagmasdan niya ang halaga ng pera na nawala sa system sa nakalipas na ilang araw, at ngayon ay sapat na ito para sa 30 milyon. Ang kayamanan na 30 milyon ay nangangahulugan na mayroong 30 attribute point na maaaring ipagpalit para sa mga teknolohikal na blueprint. Dumating ang boses ng sistema. Kasalukuyang may 30 attribute point ang host, mangyaring piliing mag-redeem ng mga item. Palitan ang blueprint ng teknolohiya ng koneksyon sa neural. Kabanata 318, takutin sila. Pinipili ng host na kunin ang blueprint ng teknolohiya ng koneksyon sa neural. Binubuo ang blueprint, mangyaring maghintay. Ang blueprint ay sinasabing tapos na. Ang nilalaman ay maaaring gamitin upang tulay ang teknolohiya sa mga neural signal sa biological na utak. Ang pangunahing tungkulin nito ay upang kontrolin ang endoskeleton upang lumipat ayon sa biological na kalooban. Mangyaring mag-host, piliin ang paraan ng pagtanggap. Ang mga teknikal na guhit ng mga koneksyon sa neural na maaaring ibalik ang Xiaomi sa normal ay sa wakas ay nabuo na. Ipadala mo muna sa phone ko. Inalis muna niya ang drawing, pero medyo nahiya si Hong Dali sa oras na ito nasa kanya na ang drawing, paano nangyari ang problema? Ito ay isang tanong. Bumagsak mula sa langit. Halatang hindi mapagkakatiwalaan. Natagpuan mo ito sa iyong sarili. Mas imposible pa yun. Ang teknolohiyang ito ay napatent na. Hindi mo sinasadyang natuklasan ito sa isang lugar. Anong uri ng tao ang maaaring bumuo ng ganoong teknikal na pagguhit? Sa huli, sa wakas ay kinailangan ni Hong Dali na aminin na ang pagguhit ay madaling makuha, ngunit ito ang pinakamahirap na aktwal na ibigay ito. Ang pinakamalaking problema ay ang kanyang sistema ay isang ganap na sikreto at hindi maibubunyag kahit hanggang kamatayan. Ang bagay na ito ay masyadong surreal pagkatapos ng lahat. Ano ang dapat kong gawin? Pagkatapos ay paulit-ulit na inisip ni Hong Dali ang bagay na ito. Sa huli, sa wakas ay nakagawa siya ng paraan para ipaliwanag ito, bakit hindi ko sabihin kung ano ito? Sabihin na lang na bahagi ito ng mga guhit na nakita ko nang hindi sinasadya. Bueno, hatiin ang blueprint na ito sa 3 bahagi at ibigay ang mga ito kay Miko ng paisa-isa. Naniniwala ako na sa kanyang kakayahan, dapat ay naiintindihan niya ang pag-andar ng bagay na ito, o hindi bababa sa magagawa niya ang kaukulang pamamaraang ito. Kaya, ayon sa plano. Ngayong nagawa na ang plano, nakahinga ng maluwag si Hong Dali. Ngayon ay tila bagaman makapangyarihan ang sistemang ito, hindi ito dapat masyadong impulsive. Kung hindi, madaling pumasok sa isang bitag, na hindi magiging masaya. Halimbawa, ang mga kasanayan sa kasalukuyan ay malilim. Kahit na ang mga teknikal na guhit ay ang pinakaligtas, ang pinagmulan ay dapat na maingat na isaalang-alang. Tulad ng para sa iba, kailangan mong isipin kung paano hindi maakit ang pansin. Parang naglalaro. Kung palihim kang nakakakuha ng 1 o 2 antas sa isang araw at nakakuha ng 2 piraso ng kagamitan, okay lang kung hindi mo ipapakita ang iyong mga kakayahan. Ngunit ang iba ay nagsusumikap upang maabot ang antas 50 o 60 at maaari mong maabot ang buong antas sa isang pagkakataon. Hindi banggitin ang paglalakad sa mga kalye sa isang mahiwagang damit, magiging kakaiba kung walang problema. Nasa ganoong sitwasyon ngayon si Hong Dali. Nasa isip niya ang Big Prodigal System. Ayos lang maging palihim na masaya, pero kung masyadong public siya, siguradong hindi magandang bagay. Madaling magdulot ng problema kahit hindi siya mahuli ng bansa at gamitin bilang ginipig, aakit siya ng mamamatay. Oo, problema din naman diba? Matapos itong pag-isipan ng mabuti, sa wakas ay nakatulog si Hong Dali. Halos 2 oras akong nakatulog. Nang magising ako, nakaramdam ako ng kaginhawahan at kaginhawaan. Young Master, nakita ni Li Nianwei si Hong Dali na nagising at agad nang umiti at sinabi, itinuring mong gising ka.
Ngayon lang sa pagawaan ng laruan ay may dumating doon at nagsabi na 100 remote control na eroplano ang ginawa, at tinanong ang young master kung ano ang gagawin mo dito. Holy shit, sobrang galing. Habang natutulog kami, handa na ang larwang eroplano. Ito ay talagang isang magandang bagay, ito ay kahanga-hanga, ako ay nag-aalala na wala akong paglaruan. Tumayo si Hongdali at tumanggaw ng mariin, okay, nasaan ang mga modelong iyon? Papuntahin mo ako at tingnan. Lahat sila ay nakatambak sa bodega, nakangiting sabi ni Linayanwei, young master, kung gusto mong pumunta, dadalhin kita doon. Okay. Nakangiting sabi ni Hongdali, laruin ko ito. Agad namang tumayo ang dalawa at lumabas. Medyo manhid si Linayanwei dahil sinusuportahan siya ni Hongdali. Kaya medyo mabagal ang lakad niya, at pagdating niya sa pintuan ng bodega, ngumiti si Linayanwei at sinabing, young master, maglaro muna tayo. Magpapahinga na ako. Medyo masakit pa rin ako sa kakapilit. Oo, pagsang-ayon ni Hongdali, Sister Nayanwei magpahinga ka pa. Medyo mahaba ang tulog ko ngayon. Haha, nga pala, kapag nakapagpahinga ka na, tandaan mong hilingin sa isang tao na hanapin ang maliit na momo na iyon na mahilig maglaro ng mga remote control na laruan. Nangako ako sa kanya na magkakaroon siya ng magagandang laruan. Gusto ko siyang isama. Okay, naiintindihan ko, natatandaan pa ito ng young master, haha. Medyo natuwa si Linayanwei nang banggitin ni Hongdali si Wang Mo. Sa katunayan, maraming beses, ang pagkuha ng pabor ng iba ay kasing simple niyan. Si Hongdali ay nagmamalasakit sa isang bata na isang beses pa lang niyang nakilala, paano siya mag-aalaga ng sobra sa ibang tao sa kanyang paligid. Dapat, nakangiting pumasok si Hongdali sa bodega, at saka isinara ang pinto, Sister Nayanwei, magpahinga ka muna, maglalaro muna ako saglit. Pagkapasok sa bodega, tiningnan ni Hongdali ang mga eroplano ni Lao Gao na nakatambak sa kanyang harapan. Nakahinga ng maluwag ang modelo. Galing. Mayroong higit sa 100 mga modelo, na marahil ay sapat na para sa amin upang masira at makabuo ng ilang mga perpektong bahagi na kami ay nasisiyahan, haha. Ibinaba ang system menu sa kanyang isip, pinili ni Hongdali ang kasanayan, decomposition and combination transformation of equipment, pagkatapos ay kinuha ang isang remote control aircraft at nakangiting sinabi, decompose. Di nagtagal, sa mga kamay ni Hongdali, ang orange na sasakyang panghimpapawid ang dilaw na sci-fi style helicopter ay agad na nagkawatak-watek sa iba't ibang bahagi, at sa kamay ni Hongdali, lumitaw ang isa sa mga perpektong antas na bahagi, perfect level propeller, enhanced function, consumes less energy, rises more power. Haha, ang isang ito ay mabuti. Ang isang ito ay mabuti, sabi ni Hongdali na may nakangisi ng ngiti, bueno, ang power saving function na ito ay hindi masama, hindi masama. Patuloy na mabulok. Bang! Isa pang perpektong antas na bahagi, perpektong antas ng signal receiver, pinahusay na function, mas malakas na signal, mas mahabang hanay. Epektibong kontrol na distansya ng 1,000 metro. Damn it, kaya nitong kontrolin ng 1,000 metrong distansya, ito ay kahanga-hanga. Ang mga mata ni Hongdali ay napuno ng gintong liwanag. Kung ito ay patayo pataas at pababa, ito ay magiging 1,000 metro. Ang mga ordinaryong eroplano ay magiging ganito kataas, tama. Wow, pagdating ng panahon, lilipad ang remote control plane natin kasama ng ibang eroplano at tatakutan sila. Magpatuloy. Bang! Isa pang perpektong bahagi, perfect grade shell, mga pagbabago sa function, hindi tinatablan ng tubig, lumalaban sa presyon, tumaas ng 300% ang katatagan. Ang isang ito ay medyo mas masahol papatuloy na mabulok. Bang! Sa pagkakataong ito ay medyo maganda, perpektong antas ng baterya, pinahusay na mga pag-andar, ang kapasidad ng pag-iimbak ng kuryente ay tumaas ng 500%, ang pagkonsumo ng kuryente ay nabawasan ng 20%. Ito ay mabuti, ito ang gusto ko effect. Kung hindi, nakakatamad lumipad sandali bago lumapag. Magpatuloy. Di nagtagal, binuwag ni Hongdali ang lahat ng 100 modelo ng sasakyang panghimpapawid. Ang mga bahagi ay nahulog sa buong lupa, kabilang ang iba't ibang perpektong bahagi at ordinaryong mga scrap. Nakakuha din si Hongdali ng napakaraming kapaki-pakinabang. Mga perpektong bahagi. Sa huli, maingat na pinili ni Hongdali at sa wakas ay pumili ng isang hanay ng mga bahagi na pinakakasiyahan sa kanya. Perpektong antas ng propeller, pinahusay na pag-andar, kumokonsumo ng mas kaunting enerhiya at may mas malakas na pataas na kapangyarihan. Perfect level na engine, mga pagbabago sa pagganap, nabawasan ang pagkonsumo ng kuryente, nabawasan ang ingay, at hindi tinatablan ng tubig. Ang kombinasyon ng dalawang ito ay medyo malakas. Ang isa ay mas malakas at ang isa ay kumokonsumo ng mas kaunting enerhiya. Sa reinforced propeller mismo, ang pangangailangan para sa makina ay hindi masyadong malaki. Sa oras na ito, ang higit na kailangan ng makina ay bawasan ang pagkonsumo ng enerhiya, kaya ang dalawang kombinasyong ito ay ganap na perpekto. Perfect grade aircraft shell, pinahusay na function, pressure resistance, lightweight.
Perpektong grade na baterya ng sasakyang panghimpapawid, pinahusay na pag-andar, ang kapasidad ng pag-iimbak ng kuryente ay tumaas ng 500%, ang pagkonsumo ng kuryente ay nabawasan ng 20%. Perpektong grade na baterya ng sasakyang panghimpapawid. Remote control device, mga pinahusay na function, mas malakas na signal, mas mahabang hanay. Perpektong controller ng sasakyang panghimpapawid, pinahusay na mga pag-andar, nababaluktot, na nagpapahintulot sa sasakyang panghimpapawid na magsagawa ng iba't ibang komplikadong pagkilos. Ito ang pinakamahalagang aspeto ng remote control aircraft. Ang mga bahagi, tulad ng para sa iba pang mga magulo, hindi na kailangang pumunta sa mga detalye. Ngayong mayroon na tayong mga perpektong bahagi ng sasakyang panghimpapawid, ang susunod na dapat gawin ay tipunin ang mga ito. Ipunan ang kagamitan. Nag-utos si Hong Dali, at ang lahat ng perpektong bahagi ng sasakyang panghimpapawid na kanyang pinili at inilagay ng magkasama sa bodega ay lumipad, nagtipon-tipon sa himpapawid, at nagsama-sama ng isang pop na tunog, at pagkatapos ay lumitaw ang mga ito. Nakita ko itong napakagandang modelo ng sasakyang panghimpapawid sa harap ko. Perfect level na aircraft model, lahat ng parts ay perfect level, at kapag pinagsama-sama, mapapabuti muli ang power. Bilang karagdagan sa pagpapalakas ng kakayahan ng bawat bahagi, mayroon din itong kakayahan na pataasin ang kabuuang kapangyarihan ng 3%. Ang epekto ng 10. Dam. Ito ay kahangahangang. Ang buong apelyido ay maaaring tumaas ng 30%. Nangangahulugan iyon na ang distansya ng remote control ay nadagdagan mula sa 1,000 metro hanggang 1,300 metro, at ang kapasidad ng imbakan ng kuryente ay nadagdagan sa 650%. Kung tutuusin, wala lang ito, kaya lang mas mataas ang apelyido. Ang talagang ikinagulat ni Hong Dali ay ang mga sumusunod. Ang modelo ng sasakyang panghimpapawid na ito ay maaaring baguhin ng 2 beses at maaaring nilagyan ng isa pang natatanging sangkap na perpektong antas o perpektong antas ng kagamitan. Kung ang mga nauna ay maliit lamang, kung gayon ang isang ito ay ang tunay na makapangyarihang karagdagang kakayahan. Nilagyan ng isa pang perpektong antas na bahagi o perpektong antas ng kagamitan. Bukod sa anumang bagay, ano ang pinakamahalaga ngayon? Kung sino paman, siguradong iisipin nila na ang pagiging sikat ang pinakamahalaga. Mali. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay tiyak ang pangitain. Ito ang view ng eroplano. Ang remote control na distansya ay 1,300 metro. Sa oras na ito, makikita pa ba ng mga mata ng tao ang sasakyang panghimpapawid? Hindi dapat. Kaya ano ang higit na kailangan sa panahong ito? Yan ang view mula sa eroplano. Dapat alam ng controller kung nasaan ang eroplano at kung anong uri ng eksena ang makikita niya mula sa eroplano. Ito ang pinakamahalagang bagay. Kung hindi, kung lumipad ka sa malayo at hindi mo alam kung saan napunta ang eroplano, kung gayon anong kalokohan iyon. Kaya ngayon, kinuha ni Hong Dali ang kanyang perpektong gintong telepono nang walang pag-aalinlangan ito na. Pwede rin itong mobile phone na isama sa eroplanong ito, ha. Ang screen ng mobile phone na ito ay parang view ng isang eroplano, ito ang pinakamahusay. Kombinasyon ng kagamitan. Pinagsama ni Hong Dali ang remote control plane at ang mobile phone ni Tu Haojin at nag-order. Biglang kumislap ng maliwanag ang remote control aircraft at Tu Haojin, at pagkatapos ay nakita ni Hong Dali ang huling anyo ng remote control aircraft. Isa itong super sci-fi look ang remote controlled na sasakyang panghimpapawid. Ang mga propeller ay nakatago sa loob ng shell ng sasakyang panghimpapawid. Kung titingnan mo ito mula sa labas, hindi mo malalaman na ito ay talagang isang helicopter. Ang buong sasakyang panghimpapawid ay pilak puti, na siyang pinakaangkop na kulay para sa shell ng sasakyang panghimpapawid na pinili ni Hong Dali. Ang kulay na ito ay maaaring matiyak na hindi ito magiging kapansin-pansin kapag lumilipad sa kalangitan. Sa remote control ng sasakyang panghimpapawid na hawak sa kamay ni Hong Dali, mayroong karagdagang aparato para sa paglalagay ng kanyang mobile phone. Nang buksan ni Hong Dali ang mobile phone, nakita niya kaagad na sa mga application sa mobile phone, may karagdagang device. Kahangahangang opsyon koneksyon ng device sa pagsubaybay ng modelo. Ito ay mahusay. Sa pamamagitan nito, makikita mo ang view ng eroplano pagkatapos magtakip mula sa screen ng iyong mobile phone. Wow hahaha, sobrang mapagpasyahan at makapangyarihan ng walang anumang paliwanag. Ngayong na-assemble na niya ang pinakamahusay na eroplano, si Hong Dali ay casual na nag-assemble ng ilan pa sa iba pang perpektong bahagi, at pagkatapos ay nagmamadaling lumabas kasama ang ilang mga modelo ng eroplano. Ate Nayenwei, nagawa ko na dito. Sumigaw si Hong Dali pagkalabas niya, kayong mga lalaki, lumabas tayo at lumipad sa eroplano. Speaking of going out to hulala and bring a group of losers, it was quite touching. Young Master. Lumapit si Ling Xiaoyi at nakangiting sinabi, sinundo ni Miss Nayenwei si Xiao Momo at naghihintay sa ibaba. O sige, alis na tayo. Tumingin si Hong Dali, tumingin siya sa lagay ng panahon sa labas at sinabing may kasiyahan, ang panahon ay maganda ngayon, medyo kalmado. Wala kaming klase sa hapon, na talagang cool. Well, ang taong ito ay nasa sabik na kumanta siya ng study room para sa mga mag-aaral sa kolehiyo, talagang bagay ito sa okasyon. Isang grupo ng mga tao ang naghiyawan at naglakad pababa.
Nang makarating sila sa ika-4 na palapag, pumasok si Hongdali sa laboratorio at tinawag si Miko. Pagdating pa lang niya sa lobby sa unang palapag, nakita ni Hongdali ang cute na si Wang Mo, ang binibini, na naghihintay doon, lumakad pasulong at nakangiting sinabi, "Nandito si Momo, hehe, tingnan mo ang modelong inihanda para sa iyo ng iyong kapatid na si Dali, cool ba?" Sabi ni Hongdali at tinipon ang huling modelo. Ang perpektong modelo ng eroplano ay itinulak sa kamay ni Wang Mo, "Gusto mo ba ito? Kuya Dali, ang ganda ng model mo." Halatang tuwang-tuwa si Xiao Wang Mo, "Napaka-cool. Kuya Dali, saan tayo pupunta? Upang maglaro sa mga modelong eroplano, dapat kang pumunta sa open space. Hindi angkop para sa mga tao na magpalipas ng oras sa lungsod." Pinitik ni Hongdali ang kanyang mga daliri, "Pumunta tayo sa labas ng bundok Tianjin. Malawak ang lugar doon. Maglakad tayo." Lumabas, sumakay sa kotse, at dumiretso sa labas ng bundok Tianjin. Habang nasa daan, iniunat ni Lin Chui ng kanyang kamay at hinawakan ang sulok ng damit ni Hongdali nang hindi gumagalaw sa loob ng 100 taon. Nasa likod na hanay sina Tang Moxon, Xiao Wang Mo at Li Nianwei. Tumingin si Wang Mo sa kaliwat kanan sa kotse at gulat na sinabi, "Dali. Kapatid, ang astig ng sasakyan na ito. Hindi pa ako nakasakay ng ganoon kagandang sasakyan. Kung gusto mo, pumunta ka dito madalas, o bibigyan kita ng remote control na kotse na mas cool pa dito." Pagmamalaki ni Hongdali. Kung saan, napakagandang bigyan si Momo ng isa sa mga cool na larwang kotse na plano naming gawin. Tiyak na kayang imaneho ng batang ito ang remote control na kotse sa 500 milya. Pagdating nila sa dulo ng bukid, lahat ay nakahanap ng lugar na medyo kakaunti ang mga damo sa lupa. Bago nila makalaro ang modelo, hinawakan ni Hongdali ang kanyang baba at sinabing, "Sister Xiaoyi, pakisabi kay Yuan Shouli kapag may oras ka. Kapag na-renovate ang lugar, lahat ng pera ay ibibigay sa iyo. Magpapakarga ako sa mga bulaklak at puno. Ang mga damo sa buong lupa ay mukhang hindi komportable. Dapat nating pangalagaan ang isyo sa paghahalaman." "Okay, young master," agad na sumang-ayon si Ling Xiaoyi. "Kuya Dali, magsisimula na ba tayo?" May hawak na modelo ng eroplano si Wang Mo, at hindi siya makatayo. Bumangon siya nang may punanibik, "Kung makapagsisimula tayo, magiging handa ako." "Start. Bakit hindi mo simulan ang pagkurot?" Tumango si Hongdali at itinuro ang screen ng kanyang mobile phone sa remote control. "Dahan-dahan sa ngayon, curious pa rin ako kung anong uri ng larawan ang makikita ko." Hindi nagtagal, binuksan ni Wang Mo ang switch ng remote control aircraft. Paglalagay nito sa lupa, nagkaroon ng bahagyang paghiging, at ang mga propeller sa sci-fi silver-white helicopter na ito ay biglang nagsimulang umikot. Ha! Pabilis ng pabilis ang pag-ikot ng propeller. Sa ilang sandali, ang silver-white sci-fi shaped helicopter ay nagdala ng maraming alikabok sa lupa. Pagkatapos noon, dahan-daang yumanig ang fuselage at dumaan. Sa loob ng ilang segundo, pabilis ng pabilis ang pag-ikot ng mga propeller, at sa wakas ay lumipad ang buong helicopter. Haha! Lumipad talaga. Tumingin si Hongdali sa modelo ng eroplano habang nakatingin sa remote control screen sa kamay ni Wang Mo. Mula sa screen, kitang-kita na lumiliit ang field of view. Ang video surveillance device na sinamahan ng perpektong gintong mobile phone ay matatagpuan sa ulo ng helicopter. Habang lumilipad ang helicopter, papalayo ng papalayo ang larangan ng pagtingin. "Ito ay mabuti, ito ay mabuti." Sumigaw si Hongdali, "Momo, tingnan mo kung gaano ito kataas lumipad." "Okay." Matapang na tumango si Wang Mo, at ang helicopter ay lumipad ng pabilis ng pataas. Una 50 metro, pagkatapos ay 100 metro, pagkatapos ay 200 metro, 400 metro. Pagkaraan ng ilang sandali, ang katawan ng eroplano ng helicopter ay hindi na nakikita mula sa langit, at ang lahat ay itinuon ang kanilang atensyon sa nakatuon sa screen ng mobile phone sa itaas ng remote control sa loob ni Wang Mo, at ang mga liwanag ng mga kamay ni Wang Mo ay maliwanag, ang lahat ng uri ng mga larawan ay nagniningning, ang mga magagandang larawan. Kinokontrol ni Wang Mo ang eroplano upang bahagyang iikot ang ulo nito, at biglang nakita ang outline ng Tianjin City sa screen. Wow! Bulalas ng lahat sa paligid, napakaganda kapag ganito ang tingin mo. Sa Tianjin City. Ang pinakamataas na palapag ng pangunahing gusali ng pagtuturo ng Tianjin University ay kung saan ginaganap ang mga aktibidad ng grupong pananaliksik ng UFO. Isang estudyante sa kolehiyo ang may hawak na teleskopyo at tumingin sa buong mundo, umaasang makakahanap ng mga aktibidad sa UFO. Sa katunayan, hindi niya talaga inaasahan na makikita ang UFO, ngunit nang itapat niya ang teleskopyo sa direksyon ng Tianjin Mountain, natigilan siya. Sa lens ng teleskopyo, isang pilak puting UFO ang nakabitin sa kalangitan. Mula sa teleskopyo, ang sci-fi streamline na hugis ng UFO ay iba sa anumang kilalang sasakyang panghimpapawid sa mundo. Pagtingin pa lang sa hugis, siguradong UFO na ito. Ito ay. Ang estudyante sa kolehiyo ay tumingin sa UFO saglit. Tinitigan niya ito ng halos 10 segundo. Matapos niyang masigurado na UFO iyon, bigla siyang sumigaw. UFO. Nadiskubre ko ang UFO. Nasaan na?
Nang marinig ang sigaw na ito, lahat ng nasa UFO research team ay nagtipon-tipon at nagtanong sa lahat ng direksyon, nasaan ito? Saan ito? Malaking bagay ito, huwag mo kaming lokohin. Oo, totoo ba? Halika, tingnan ko. Hindi naman toy model ang nagkakagulo, di ba? Ang isang malaking grupo ng mga tao ay dumating na tumatakbo na may mga teleskopyo. Ang taong unang nakatuklas. UFO. Itinuro ang direksyon ng bundok Tianjin at sumigaw, tumingin ka doon. Tingnan mo iyan. Ang taas ay halos 1,000 metro. May nakakita na ba sa inyo ng remote control na larwang lumilipad ng napakataas? Totoo talaga. Isang malaking grupo ng mga tao ang mabilis na tumingin gamit ang mga teleskopyo, talagang UFO. Ito talaga. The discovery of the century. Damn it, I want to take a picture of this. Teka, sino ang may high-power telescope? Kumuha ako ng litrato gamit ang aking mobile phone at na-upload muna. Isang malaking grupo ng mga tao ang kumuha ng mga teleskopyo, notebook, at camera. Sa loob lamang ng 1 minuto, handa na ang lahat. Ang taong nauna ay sumigaw, pagkatapos ay lumilipad ang UFO patungo sa bundok Tianjin. Lahat, magmadali. Mayroon na lamang isang maliit na pwesto. Kung huli na, ito ay mawawala. Parating na, paparating na. Ang teleskopyo ay sumugod dito ng desperadong, gamitin mo ito ay mataas. Isang malaking grupo ng mga tao ang nagmamadaling nagtayo ng teleskopyo at itinutok ang lente ng kamera sa teleskopyo, bilis, nasaan na? Nasaan na? Uunahin ko ito kunan ang larawan. Kung hindi, hindi mo ito makikita pagkatapos lumipad palayo. Nasaan ito? Lumipad ang UFO sa labas ng bundok Tianjin at pagkatapos ay lumipad pabalik. Malamang na sinisiyasat nito ang lupain. Sinabi niya sa isang boses, bilisan mo, kinuha mo ba ang larawan? Kung ito, huli na, hindi mo na mahahanap. Kukuha ako ng litrato, binuksan ko lang ang video function. Tuwang-tuwang sabi ng lalaking may hawak ng camera, kuha na, hahaha. Nag-film siya saglit, at pagkatapos ay sumigaw, ang susunod na tao ay kukuha, bilisan, ipopost ko muna ang video na ito. Ito ay isang di malilimutang araw, isang makasaysayang sandali. Mag-iwan ng tala. Gagawin ko. Sige ipadala mo ang video. Isa itong magandang pagkakataon sa publisidad. Nagmamadaling lumapit ang pangatlong tao para kunin ang video. Huwag palampasin ang pagkakataong ito. Naiintindihan mo, patuloy kang kumukuha ng pelikula doon, i-upload ko ito kaagad. Tingnan natin kung may magagandang video ngayon, sabi ng isang binata sa bar, naiinip. Binuksan niya ang pahina ng mga cool na video, bumulong-bulong siya habang binubuksan ang pahina. Nakakatamad maghintay para sa Never Expected at I Am a Singer ni Young Master. Ngunit hindi nagtagal, binati siya ng mensahe na may pamagat ang video na UFO visits the Earth, short-lived, attracted people, UFO visits the Earth. Are you kidding? There is no UFO in this world. These boring guys are so boring that they can't be boring anymore. Napakabilis ng resulta, napatulala siyang tumitig sa eksena sa video, at sinampal ang sarili ng 2 beses, ay. Holy shit! It's real! It's real UFO! Your sister! Are alien going to invade the Earth? Binuksan niya ang Turkey chat software at direktang ipinadala ang address sa lahat ng kanyang mga kaibigan online, sasalakayin ng mga dayuhan ng mundo. Sa lalong madaling panahon, lahat ng mga kaibigan sa Turkey. Ang avatar ay biglang kumislap, napakatanga ko. Saan mo nakita ang video na ito? Napakahusay. Sinabi ng video na ito ay nasa itaas ng Tianjin Mountain, ang lalaki ay nag-type na may kaluskos. Ito siguro ang mga reinforcement na ipinadala ni Dan Payne Shinrin. Dapat nating iulat ito sa mga nakatataas ng tiyak, kung hindi, huli na sa oras na salakayin ng mga dayuhan ng lupa. Oo, lahat, mangyaring suportahan. For a time, lahat ng klase ng nakakatawang scholar at expert sa internet ay isa-isang kumalat, pero sa loob lang ng kalahating oras, parang apoy na ang kumalat. Hindi mabilang na mga tao ang nagsimulang maghanap para sa impormasyon ng video publisher, at ang impormasyon sa wakas ay natagpuan ay tinawag na lahat ay nagulat Tianjin University UFO Research Group. Damn it, pwede ba ang video posted by Tianjin University UFO Research Group be fake? UFO dapat ang reconnaissance striker na pinadala nila. Suburban Tianjin City, National Security Bureau. Chief. Si Mo Weiwei ay nagmamadaling pumasok sa opisina ni Chief Wu Di at agad na nagulat, Chief, natagpuan ng UFO sa labas ng Tianjin Mountain. Kulay pilak itong puti at hindi masyadong malaki ang hitsura. Tayo ba? Tianjin Mountain Peripheral. UFO. Natigilan ang pinuno, sigurado ka bang UFO ito? Tingnan mo, may malinaw na video. Nagmamadaling kinuha ni Mo Weiwei ang kanyang laptop at binuksan ang na-download na video sa hepe. Commander, tingnan mo, ang UFO na ito ay halos kalahating metro ang laki, ang hitsura nito ay napaka-streamline at sci-fi, at walang propeller na nakikita. Ngunit ito ay nasuspend lamang sa kalangitan.
Ang pinakamahalagang bagay ay ang pagkalkula ng anggulo dito ay nagpapatunay na ang anumang taas ay halos 1,100 metro ang laruan. Hindi ko ito narinig na laruan. Na maaaring malayo ang kontrolin ang mga laruan sa ganoong kalayuan. Oo. Ang isang laruan ay maaaring lumipad ng 1,000 metro ang taas. Talagang natakot ang pinuno. Noong una, naisip niya na ito ay isa pang laruan na ginawa ni Hong Dali, ang alibughang anak, upang takutin ang mga tao, ngunit nang marinig niya na ito ay nasa taas na 1,100 metro, agad niyang ibinasura ang ideyang ito. Kung ang anumang remote control na mga laruan ng kumpanya ay kayang kontrolin ng ganoong kalayuan, ang iyong kapatid na babae ay ipapapasok sa National Science and Technology Bureau. Bueno, pumunta ka kaagad sa lugar ng militar upang makuha ang pinakabagong balita. Hinaplos ng hepe ang kanyang baba at nag-isip sandali, tandaan na maging palakaibigan at huwag madaling maglunsad ng pag-atake anuman ang mangyari. Oo. Tumingin si Mo sa likod at tinanggap ang tagubilin, at agad na lumabas. Mga UFO na bumibisita sa mundo. Hinaplos ng pinuno ang kanyang baba at nag-isip ng mahabang panahon, at sa wakas ay nagpasya na tawagan si Hong Dali at tanungin kung ano ang nangyayari. Kung tutusin, napakadaling magkamali ng sobrang alibughang anak na ito. Kinuha ko ang cellphone ko at dinial ang number pero walang sumasagot. Sa oras na ito, ang pinuno ay hindi makaupo, ano ang impyerno ng maliit na bastard na ito. Ni hindi niya sinasagot ang aking tawag sa telepono. Sa labas ng bundok Tianjin, opisina ni Hong Dali. Niyakap ni Tang Moxon si Xiao Miao at nagtanong sa mahinang boses, Dali, may tumawag sa iyo kanina. Okay lang ba kung hindi ka sumagot? Ang telepono. Whatever, hindi pa naman huli ang lahat. Ituloy natin ang paglalaro. Hong Dali, ibig sabihin walang pressure, di ba? Tawag lang yan sa mood natin kung sasagutin natin yan. Habang nagsasalita siya tungkol dito, isang dagandong ng mga propeller ng helicopter ang biglang dumating mula sa langit. Tumingin si Tang Moxon sa malayo at agad na hinawakan ang braso ni Hong Dali at sumigaw, Dali, tingnan mo, may helicopter na paparating doon. Talaga, fake. Inilagay ni Hong Dali ang onang at tumingin sa ibabaw, at masayang sinabi, maganda ito, hindi pa ako nakakita ng armadong helicopter ng malapitan, Momo, kontrolin ang eroplano at lumipad. Okay. Tinawag ni Hong Dali ang lahat, hoy, gumawa tayo ng biro sa kanila. Lahat, sumakay sa kotse at magtago sa isang tagong lugar. Huwag hayaang makita nila tayo, hindi ito magiging masaya. Sino ang nakakaalam? Anong nangyayari? Sa likod ng hepe na sumusuporta kay Hong Dali, gaano kalaki ang problema niya? Kaagad, isang grupo ng mga tao ang sumakay sa kotse na tumatawa at nagbibiroan, nagmaneho, at hindi nagtagal ay nagtago sa kagubatan ng bundok Tianjin. Sa labas ng bundok Tianjin, sa kalangitan. Ha! Isang dagandong ng mga makina ang tumunog, at pinalibutan ng 3 armadong helicopter ang modelo ng sasakyang panghimpapawid ni Hong Dali. Ang 3 helicopter ay lumipad ng napakabagal at tuloy-tuloy, ngunit ang kamay ng piloto ay naramdaman na puno ng malamig na pawis. Bagamat ako ay karaniwang gumagawa ng mga gawain, ito talaga ang unang pagkakataon na ako ay nakipag-ugnayan sa UFO. Noong una ay naisip niya na baka ito ay isang kalokohan ng isang bata, ngunit hindi nagtagal ay hindi na niya naisip iyon. Dahil kinokontrol niya ang helicopter para lumipad malapit sa maalamat na UFO. Sa isang sulyap lang, napagpasyahan ng driver na ito ay isang tunay na UFO, tiyak na hindi isang laruan. Tingnan ang silver white metal shell. Kapag nasisikatin ng araw, kamukhang kamukha ito ng flying saucer sa pelikula. Walang propeller, ngunit maaari itong lumutang ng tuloy-tuloy sa hangin. Ito ay talagang hindi niya kasalanan. Hindi pa siya nakakita ng isang eroplano na may mga propeller na nakatago sa fuselage. Sa totoo lang, hindi mahalaga kung nakita niya ito o hindi. Ang mahalaga ay kung paano makipag-usap sa kabilang partido ngayong nakita na niya ito. Kaya pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, kinuha ng driver ang espesyal na ginawang mikropono at nagtanong sa pinakakaraniwang dialektong Chino, Hello, UFO ka ba? Seryosong tanong niya, pero paano maiintindihan ng laruan ni Hong Dali? Sa katunayan, hindi alam ni Hong Dali na nakaupo sa kotse na nagsasalita ang piloto ng armadong helicopter. Itinuro lang niya si Wang Mo na lumapit, at pagkatapos ay lalapit, nakikita ko kung ano ang hitsura ng helicopter na ito sa malapitan. Oops, hindi ko pa ito nakita dati. Kinuha ni Wang Mo ang kontrol, at pagkatapos ay ang armadong piloto ng helicopter doon ay ganap na natigilan. Nakita lang niya ang UFO na lumilipad patungo sa kanya sa isang nakakalokong paraan. Hindi maganda. Ito ay malamang na isang prelude sa isang pag-atake. Halatang natakot ang piloto, at walang sinasabi, nakipag-ugnayan siya sa 2 pang helicopter at umatras. Kung tutusin, pinakamahalagang ipahayag muna ang pagnanais ng kanyang panig para sa kapayapaan. Sa pag-iisip nito, ang piloto ng armadong helicopter ay napaawang ang kanyang mga labi, kinuha ang mikropono at sinabing muli sa Ingles, mga minamahal, maligayang pagdating sa lupa. Ngunit hindi pa rin tumugon ang eroplano. Pawis na pawis ang piloto, at pagkatapos ay sinabi niyang, mahal na mga kaibigan, maligayang pagdating sa lupa,
sa bawat wika kabilang ang German, French at iba pang mga wika na espesyal niyang sinanay noon, ngunit hindi pa rin tumutugon ang eroplano. Anong dapat kong gawin? Mabilis na tinanong ng driver ang kanyang mga kasama sa tabi niya, dapat ba tayong lumapit? Mukhang hindi nila ako naririnig, o hindi nila ako maintindihan. Kung tayo ay lalapit, ito ba ay ituring na isang pag-alit na gawa? Hinawakan ng kasama ang kanyang baba, medyo nag-aalinlangan din. Sa oras na ito, medyo nakamamatay ang hindi makapag-usap sa isa't isa, dahil hindi nila alam kung mauunawaan ng kabilang partido ang kahulugan ng kanilang mga aksyon paano kung ituring nila ang palakaibigang pag-uugali bilang isang panimula sa pag-atake. Sa armadong helicopter pinag-uusapan ito ng mga tao, ngunit walang sinuman ang may konkretong solusyon. Parami ng parami ang mga sasakyan na dumarating sa kalsada sa labas ng bundok Tianjin. Hindi mabilang na mga tao ang nagmamadali dito upang makita ang maalamat na UFO. Ang mga komersyal na sasakyan ng mga kumpanya ng media na may iba't ibang mga tatak ay nagmamadali din dito. Hindi mabilang ang mga tao na nagmamadali dito. Pagkababa nila sa sasakyan, itinaas ng mga reporter ang kanilang mga kamera para kunan ang langit. Kinuha ng isa sa kanila ang mikropono at apurahang sinabi, "Mga kaibigang madla, ako ay isang reporter mula sa Tianjin Entertainment Daily. Tingnan mo ang direksyon ng aming kamera, may 3 tao doon." Isang armadong helicopter ang nakikipaglaban sa maalamat na UFO. Isinapanganib ko ang aking buhay upang magulat para sa lahat. Pagkatapos niyang sabihin ito, ang misteryosong science fiction na sasakyang panghimpapawid sa kalangitan ay aktwal na gumalaw, at ang direksyon ay eksaktong patungo sa 3 iyon ang direksyon ng baril. Ang reporter ay desperadong nagulat, minamahal na mga manunood, ang UFO ay lumalapit sa armadong helicopter ngayon na may hindi alam na layunin. Sana ay hindi magkaroon ng armadong labanan. Pagkatapos ng lahat, ang UFO na maaaring dumating sa lupa ay dapat na may napakataas na lakas ng teknolohiya. Hindi namin magagarantiya iyon. Maaari itong manalo. Kaya, kung ako ay mamatay sa susunod na ulat, mangyaring tandaan ang aking pangalan. Sa oras na ito, ang sitwasyon sa kalangitan ay nagbago ng malaki. Ang UFO ay lumulutang sa kaliwat kanan sa himpapawid, napaka-flexible, at papalapit ito ng papalapit sa 3 armadong helicopter. Ang piloto sa armadong helicopter ay nababalot ngayon ng malamig na pawis. Sobrang nakakatakot. Hindi ko talaga alam kung ano ang pinaghahandaan ng kabilang partido. Mga dayuhan. UFO. Ang kakayahang lumipad sa lupa ay tiyak na hindi isang ordinaryong teknolohiya. Dapat may wormhole jumping, di ba? At ang kabilang partido ba ay may ilang uri ng pagiging ina na nakatago sa dilim? Sa kanilang teknolohiya, kinakailangan para sa mothership upang maiwasan natin itong makita. Dapat mayroong ilang pediatrics tulad ng refracted light. Nagtatago kaya sila sa bundok Tianjin? Ang isang malaking grupo ba ng mga reconnaissance planes na ito ay lilipad mula sa loob at magpapaputok sa kanilang sarili? Posible, napaka-posible. Anong gagawin kumilos o hindi? Kung ikaw ay napakalapit, dapat kang nabigo. Ang kabilang partido ay walang ideya kung ano ang iyong pinag-uusapan. Pero kung hindi ka lalapit at kailangan mong tumalikod at umalis, ano ang mangyayari sa mga nasa ibaba? Anong gagawin? Ang piloto sa loob ng armed helicopter ay nababalisa na, attack or retreat. Bakit hindi tayo kumuha ng anumang tagubilin mula sa itaas? Lutang lang dito, kung aatake ang bagay na iyon, ay duwit natin ang mga tao sa ibaba. Ito ay pag-aari ng mga karaniwang tao. Hindi ko alam. Wala pang utos mula sa mga nakatataas. Ang mga kasama sa paligid ko ay nag-aalala rin, at sa nakita ko, malamang na ito ay isang alien reconnaissance plane. Halatang walang sinuman sa paligid na kumokontrol dito, at mula sa ganoong kataas na posisyon, ang mata ng tao ay nakakakita lamang ng pinakamaliit na tuldok. Imposibleng kontrolin ito ng tumpak. Tingnan mo. Lumilipad ito patungo sa atin. Sa kagyat na sigaw ng kanyang mga kasama, ang piloto. Agad namang nakita ng operator na paparating na naman ang UFO sa kanya. Ngayong malapit na siya, mas malinaw niya itong nakikita. Mayroon itong silver-white streamline na hugis, at walang mga bakas ng eroplano ng Earth sa anumang punto sa buong UFO. Tila isang disk na halos kalahating metro ang laki, at may ilang gininto ang pattern sa disk, lalo na sa harap ng UFO, may 2 bagay na parang mga mata, ang posisyon ng kamera ng sasakyang panghimpapawid pagkatapos ng pagbabago ni Hong Dali, na ipininta dito, na lumulutang na hindi gumagalaw sa harap niya. Pagdating sa mga fighter jet, mabilis silang lumipad ngunit hindi diretsyong pataas at pababa. Ang mga helicopter ay maaaring mag-levitate ng diretsyo pataas at pababa sa himpapawid, ngunit wala pa akong narinig na sila ay nakaka-levitate ng ganoon katatag. Ang pinakamahalaga ay hindi makita ng kalaban ang propeller. Ano ang iba pang paliwanag para dito bukod sa dayuhang teknolohiya? Ito, lumalapit na naman. Nakita ng mga tao sa helicopter na papalapit ang UFO at nag-aalalang nagtanong, ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating gawin? Para sa mga tao sa langit. Nang dumating muli ang eroplano habang papalapit sila, ang piloto ng armadong helicopter ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, lumaban ka. Patayin mo muna ito. Pagkatapos ay pinindot niya ng malakas ang missile launch button. End of this chapter.
Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat!